partner ko. Talagang kumikinang. I find ways. I find ways at saka Dubai Gold. Ayan yun, minamanifest ko a Middle East gold. Ito partner ko talaga, you never, You never can tell. You can never can tell, you never cease to amaze me. Di ba? Diba? Ikaw nga eh. Puro pilak din. Grabe. Hindi naman pilak. Ninakabot sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi ko Ikaw, parang galing kang Dubai. Pero in fairness, patay Bulgari. Bulgari ba yan? Of course. Ako din. Anyway, sabi ko, pagpasok ni Ricky Girl dito sa studio, Shiny, shimmery. sabi ko, gumiginto, talagang kumikinang, sabi ko. Hindi, diretso lang ako galing pagtulog. Oo nga. Sabi ko, magka-clubbing ka ba ngayong alas 8 ng umaga? Magchuchug-chugs ka ba? Siyempre, kaya yan, I'm here to make your wishes come true. Oy, pinapasaya lang namin po kayo dahil Ang ating sarili. ang ating sarili dahil nga today is Wasakan Wednesday. Wasak ba? Wasak na wasak. Wasak na ba? Oo, wasak. Talagang ano na tayo, hindi na natin alam kung saan tayo pupulutin. Ayun na nga. 'Di ba? Meron Oo. ako nakita kahagabi, nag-post yung ko pinsan ko who lives in Amsterdam. Dami mo naman pinsan. Oo, Oo, 40 kami, 'di ba? 40 kami. Oo. Sabi niya, Dear Japan, Dear Spain, Dear US, kup-kupkin niyo ulit pulo Ay, kami. oo. At hindi na kami tututol. Oy, parang di ba, nagpalabas si President Trump, gusto niya maging 51st state of Venezuela. Oo. Lahat ng netizens doon, please, President Trump, Pilipinas na lang. Pilipinas na lang. Hindi kami piputol. Oo, para at Yan. least wala na tayong problema sa politika. Oo, Bayaran na natin itong mga dating kumupkup sa atin. Ang Japan, ang Estados Unidos, ang Espanya. Oo. Sila na lang sumakit ng ulo. Sumakit ng ulo, di ba? Baka Nako. sakali magka-snow pa tayo. Oo, di ba? Climate change na yan. Oo, di ba? Sa Japan, nagsusnow. Sa Estados Unidos, nagsusnow. Sa Spain, meron ba? Baka sa northern part, ewan ko lang. Ako, hindi Pero ko rin baka sure. sakali. But Oo, anyway, yan. ayan, sabi nga ni... Sana nga, kukupin na lang tayo kasi kung saan na lang natin ating mga mambabatas, sila-sila lang ang bumubusog eh. Parang katawa-tawa na tayo. Oo, katawa-tawa na sa talaga buong tayo. mundo, no? Correct, oo. Eto, magtawanan na lang tayo. Oo, pagtawanan na lang natin ang sarili natin. Di ba sabi nga natin, natawanan lang natin ang ating problema. Kasi ikaw pagtawanan ng Oo. problema mo. Anyway, sa mga interesado, malaman po ito, today is Global Observance World B. Bubuyog? Oo. Bubuyog? Si Jollibee. Hindi, yan, no? May 20 is World Bee Day. Be together for people and the planet. A partnership that sustains us all. Di ba? So, today, this morning, you greet everybody, Happy Bee Day! Happy Bee Day! Dapat pala yellow and black tayo. Oo nga, no? Kasi wala, as usual, si Obet, late na siya nagsabi. Hindi niya tayo nabigyan ng memo na yellow and black. Di ba, bibigyan tayo ng Jollibee? Ay, ikaw pwede. Pwede nga. Pwede kang Mother Bee. Di ba? Ikaw yung Queen Bee. Correct. Yan, kasama ka. Queen Bee ka. Di Go. ba? Ayaw bang I find ways na lang? You find ways. Kanina nga, itong si Ricky Girl, share ko lang, tawang-tawa kami kasi gintong-gito, parang nahiya siya tuloy, magsusot na lang siya ng jacket. Kasi kulay rin ng pantulon niya. Sabi ko, mukha ka naman kayong nasa bangko, sa BDO. We ayaw find mo ron. ways. Ikaw nga, nag-withdraw ka na agad, pero bariya-bariya. Sinuot mo pa. Wednesday kasi ngayon, di ba? Tapos may meeting tayo pagkatapos nito. Talaga meron ba? Yes, di ba? We will find ways. Of course. Yes, Doc. Yes, Doc, di ba? Okay, matagal na po itong World Bee Day pinagdiriwa at sa iba't ibang panig po ng mundo. Sa lupo ng halos isang Kaya mo yan. dekada, 10 years. Habang 3 taon pa lamang na nakikilahok ang Pilipinas dito sa ating selebrasyon ng World Bee Day. At alam mo ba, Papi? Ano ba? Ano? Mahalagang ipagdiwang ang World Bee Day dahil kinikilala nito ang malaking papel ng mga bubuyog. O akalain mo yan, Yes. sa kalikasan at sa supply ng pagkain sa buong mundo. Kasi ang mga bubuyog po ang pangunahing tumutulong sa pollination. Yes. What is pollination? When the pollens are When they spread. get the pollen, from the flowers, di ba? They spread it. Oo. Ay, marami alaman palanim na nagbibigay ng prutas, gulay at iba pang pagkain para sa tao at iba pang hayop. What was that movie na Oo, animation? alam ko, yung Bee. Ano nga ba Bee. yun?
Paki-research nga Oo, yung Bi. pelikula. Nakakatuwa yun eh. Oo. Tungkol sa mga bubuyog yun eh. So layunin This din... World ba? Hindi. Layunin din ng pagdiriwa na palawakin ang kamalayan tungkol po sa patuloy na pagbaba ng populasyon ng mga bubuyog dahil nga po sa climate change, paggamit ng mga pesticides at pagkawala ng kanilang natural na tirahan. Ayun, the Bee Movie. The Bee Movie. The Bee, ang cute-cute the Bee Movie. Diba? Kaya ako nakaganto actually kasi it's Oo World Bee nga. Day. Oo nga. Okay, very good. Okay. Sa mapamagitan po ng observance na ito, hinihikayat ng bawat isa na tumulong sa pangangalaga sa mga bubuyog upang mapanatili ang balanse ng kalikasan at seguridad sa pagkain ng mga susunod na henerasyon. Ayun, ako I drink honey every night talaga. Kasama yan sa apple cider vinegar with natural Oh, that's honey. very good. Maganda yan sa kalusugan, Oo, Doc. kalusugan. Talaga. Oo, honey ako sa gabi. Sa umaga, King's Herbal Plus. And then yung coffee ko, may 1 tablespoon of Lauren virgin coconut oil. Ay, ginagawa ko yun dati. Ang tawag dyan, bullet coffee dati. Parang bullet coffee, Pero correct. wala lang siyang yung mantikilya, yung butter. Oo. Wala Pero- akong mantikilya. Yung virgin coconut oil ang gamit Ayun, pwede ko. na yun. Yes. Oo, ang virgin coconut oil naman tinuro sa akin ni Ka Alma, yung kasama natin Oo, dito. sa news mo, Maganda pala siya magtanggal ng makeup. O yun nga din. Mami ko, ginagamit niya yun. Oo. Kaya pala si Ka Alma, sabi ko, ang ganda ng balat. Tsaka Oo, ginagamit diba? rin yun parang body lotion Ay, oo, oo. bath oil, parang pagkatapos mo maligo, ayun ang ipapahid mo. May mga ganyan Ang eh. galing Gusto ng- nila ng mga all-natural ingredients. Yung anak ko, tuwing si Chrissy, pag nagsasona siya, kulit ako, lagi may VCO. VCO, It's for pinapahid supple niya. skin pala. Oh. Di ba? Pwede natin yung i-promote sa ating Health bansa, and di ba? wellness. Yes, di ba? At saka hindi, di ba, VCO, ayan dati talaga yung pinusunusulong ng ekonomiya ng Correct. Pilipinas Oo, di before. ba? Oo. Parang nawala na masyado. Hindi, parang no? meron pa rin nagiging bumabalik ulit, di ba, yung coconut? Kasi nga yung coconut, Oo. walang tapon eh. Oo, Lahat ng lahat, produkto ano? noon talagang may Oo. byproduct from the husk to the Tama. to the meat, to Oo. the water, to lahat walang Kaya, tapon. meron din, for sure, kasi pinag-aralan natin yun dati, walang tapon daw talaga. Kalimutan ko na. Okay. Sa mga nanonood po sa amin, sa inyong mga cellphone, sa TV set, sa inyong iPad, sa inyong laptop, ayun. At saka yung mga nakikinig po sa amin sa Radyo Aguila 1062, samahan nyo kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga. Ng gabi. O nga, wala nang palitan ng channel. Babad na kayo dito sa Net25. Okay, ito po ang ating unang super panalo news. Nako, ito maraming talagang ang bumilib dito sa batang ito. Nag-viral ulit siya. 8-year-old, ang pangalan niya ay si Franco. O, di ba? 8-year-old boy. Bakit? Kasi solo flight na naman siya. Biumahe from Los Angeles to Manila. Cute And niya. take note, he's so cute, oh. Oo, 14 cute. hours ang biyahe, ha? Mag-isa siya? Mag-isa. O, di ba? O, pero, bago magkaroon ng mga bashers si Franco, ang mga magulang ni Franco, makinig muna kayo. Bago daw siya, lumipad, biumahe papunta ng Maynila, talagang, prepare ni Mami ang kanyang pag-alis, 'di ba? So nag-simulate, di ba? Nung sila, at tinuruan ni Mami si Franco na pag-dating mo sa airport, pupunta ka sa check-in counter, pupunta ka sa immigration, tapos pagkalapad mo, dadaan ka sa immigration, kukunin mo yung mga bagahe mo. So sinanay niya. Tsaka yung mga break buy box mo kapila doon sa kanya. So, sabi nga ng Mami, matagal na daw nila inihanda si Franco. So, nung magbakasyon sila sa Amerika noong 2025, sabi daw agad niya sa anak niya, anak ha, Franco ha, solo kang babalik sa Pilipinas dahil may pasok ka na sa school. Sabi ni Franco, okay Mami, kaya todo briefing daw si Mami sa mga do's and don'ts sa pagbiyahe. Ano mga do's and don'ts? Diba sinasabi natin sa anak natin, nako, wag kayong papayag na may makikilagay. Makikilagay. After the airport. Sa inyong mga bagay kasi hindi nyo alam, mamaya drugs na yan, ikaw pag gawing drug carrier, Diba? di ba? So wag muna yung mga ganyan. Tinuran rin si Franco nga sa pag-check-in, sa immigration, sa mga security check, hanggang sa boarding process. Nakipag-coordinate naman syempre si Mami sa airline para siguradong assisted siya ng airline staff from airport hanggang eroplano. At dahil well-behaved at saka well-traveled na tong si Franco, kabisado na niya daw yung galawan sa airport. Kaya naman pagdating sa NAIA, naghihintay na si Lola para sunduin siya. So marami din po nagtaas ng kilay dahil bakit daw hinahayaan ng bata na bimahe na mag-isa?
Again, sabi ni Mami, responsable ang kanyang anak sa pagbiyahe at jet setter. Oh, diba? Jet setter. Jet setter na si Frank. Ikaw, kaya mo yan kung ganyan ka-edad si Paolo? I mean, to each his own Yeah, ang to each his own. parenting, diba? You know what? Kasi I had a tita who did that to her son. Kasi sabi niya, saan siya pupunta sa aeroplano? Wala ka namang mapupuntahan eh. Direct flight. Basta direct flight. Direct flight, diba? Tapos pwede mo naman talaga i-ano yung mga Crew. stewardess, yung crew na alagaan. Pero alam mo sa States, yung mga bata, they really travel on their own. Hindi ko kaya yata yan. Diba? Yung mga domestic flights nila. Pero talagang sanay na sila sa pagbiyahe, traveling, sa pag-travel. So, depende. Kung sa tingin nyo, listo yung anak ninyo, may kakayahan naman, tapos pwede nyo naman sa airline staff. Pagkatiwala, no? Oo, okay tsaka na. mukhang ano siya, Philippine Airlines, our flag carrier. Our flag carrier. Kaya siguro direct flight. Pwede. Tsaka kaya, in that, good morning kay Captain Stanley Nang, ang Ay, aking si Captain Stanley! Ang aking Dabber Cards. Dabber Cards. Ayan. Okay, Ricky Girl, can you beat my story of Ito Franco? naman, Pati, mula sa Brave Kid. Doc. Doc. Dito naman tayo sa Brave New World sa healthcare. Diba? Imagine this isang stroke patient. Kararating lang sa emergency room, tapos within minutes, nasa screen na kaagad ang brain scan. Aba? Nababasa na po ng mga doktor online. At ready na ang reseta ng gamot bago pa man may mangyaring masama sa pasyente. Kasi stroke, di ba? Ilang segundo lang, ilang minuto. Oo, baka mamatay ka na. Ganito na lang kabilis sa modern hospitals ngayon dahil sa AI diagnostics, digital records, telemedicine and robotic procedures. Ang maganda rin, Pati, ngayon, goodbye paper files na rin finally. Sa ibang paperless ospital, na. ito para sa akin talaga to. Alam mo naman ang mga papel. Save Earth. Save Mother Earth. Isang click lang, kita na kaagad ang laboratory results, scans, and medical history ng pasyente at hindi lang survival ang goal ngayon. Pati recovery level up na rin. May minimally invasive surgeries na mas maliit ang hiwa. Dahil dito, hindi na magtatagal sa ospital ang mga pasyente at mas naaagapan na lumala ang isang kondisyon. Meron pa ha? What else? Tuloy-tuloy pa rin ang magpatingin online, mag-monitor ng blood pressure gamit ang app, at mag-follow up kahit na nasa probinsya ka pa. Siyempre, kasi online na di ba? Basta may wifi po kayo. Correct. Pero ayon sa experts, challenge pa rin ang accessibility dahil hindi lahat ng Pilipino pantay ang access sa modern healthcare. Yung iba nga sabi natin sa mga liblib na probinsya, wala naman silang data. Wala nga silang health center. Diba? Kaya ang tanong ngayon, hindi lang dapat high-tech, kundi dapat kaya rin nga maabot ng ordinaryong Pilipino. Okay. Ito, dahil sagot ko dyan, makinig ka. Ito naman, from high-tech hospitals, punta na po natin ang healthcare assistance para sa mga Pinoy. Ito, magandang balita. Makinig po kayo. Iyan po ang gustong iparamdam ngayon ng PhilHealth matapos palawakin ang kanilang health benefit packages para sa milyong-milyong Pilipino. 112 million Filipinos daw. Ayon po kay PhilHealth President Dr. Edwin Mercado, malaking tulong na raw ang expanded benefits para mabawasan ang out-of-pocket expenses ng mga pasyente. Ito yung Z package. Kabilang po sa mga programang pinalawak ay ang konsultasyon sa primary care, dialysis treatment, cancer care, maternity services, emergency at inpatient coverage. Sa pagbisita ni Pangulong Marcos ni PBBM sa ilang hospital, nakita raw nila kung paano natulungan na ng PhilHealth ang mga pasyente na nagpapagamot na hindi nalulubog sa utang. Kasi 'di ba dati talagang lahat ng inipon mo, pag ikaw magkasakit, may utang ka pa. Hindi lang namatay ka na nga. May babayaran ka pa. So isa sa mga itinampok ang bagong 51-bed patient access ward. Diyan po, ayan, sa aking syudad, sa Medical City sa Pasig po yan. Imagine, may 51-bed patient access ward sa Medical City na may little, kukunti na lang hanggang na wala ng out-of-pocket expenses para sa mga miyembro. At pag-uusapan natin yan sa Biyernes. Guest natin ulit si Dr. Ish Pargas, ang spokesperson ng PhilHealth, para pag-usapan nga itong expanded Ganda benefits, naman. yung Z package. Ang ganda yun siya kasi para siyang, dyan ako nanganak eh. Ako rin. Yung pangalawa ko, kay Paolo. Ayan. So, yung isang hagis lang ng bato. Isang hashing lang nandun ka na. Nandyan na ako. Pwede kong lakaran yan eh, Talaga actually. ba? Yes, very near my Meralco, house. tama. Yes. Ako naman, dyan ako nanganak nung 20 years ago. Ako 20 kay years Paolo. ago. Tsaka, Pareho. tama, di ba? Kasi bago pa siya 2005. noon. Yes.
Yes, bago pa lang. Ka-age pa rin yung sabay tayo nga. 2005, November 8, Nanganak. 2005. Ako naman September 14. Oh, Tapos okay. sinundan yung 2009. Ang maganda dyan, para siyang hotel. Eh. Di ba nung una, diba, Oo, nung bago lalo bagong-bago. yan? Oo. Kaya Ayan, talaga, din mo, ang at least may swerte, 51 ang swerte ng beds, 51 sa wards. ward nila. Oo, kaya nga speaking of hotels. Sige. Yung mga gusto naman ng mga hotel, totoong hotel, hindi ospital na hotel, ha? Dito po sa Pilipinas, maraming hotel tayo na pasok. Sa Michelin Guide. Ay, naku, yung Michelin Guide na yan, Oo. di ba? Yan yung mga minamarkahan nila kung ano masasarap na mga pagkain, mga restaurant. oo. Sige. Pero alam mo, meron din sila for hotels naman na, Okay. na category. Mas marami na ang world-class hotels sa bansa matapos ilagdag na Michelin Guide ang ilan pang luxury destinations sa Pilipinas. Total of 25 hotels Oh. na ngayon ang pasok sa prestigious Michelin selection, meaning worth it daw itong dayuhan o dayuhin ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kabilang Ayan. po sa mga bagong pasok sa listahan ay ang Anya Resort Tagaytay, Crimson Resort and Spa Boracay, Nawa Wellness sa Calatagan, The Westin Manila. Dito lang yan. Dyan sa Oo, Pasig malapit rin lang. yan. O, The Westin. Nakasama din noong isang taon ang New Star Hotel sa Cebu, O, yun. Sheraton Cebu Mactan, The Funny Lion El Nido, Grand Hyatt sa Manila, at marami pang iba. Oh. Patunay raw ito na hindi lang beaches ang world-class sa Pilipinas, pati, of course naman, hospitality, dyan tayo kilala. Correct. And vacation experience. Parang masarap yan, yung Ang global pagkain. na rin. Ano Oo, yan? diba? Ano ba Enjoy yan? me yan ang lunch natin. Yan. Lagi mo tinatanong kung anong lunch. Sabi namin ni Pat, steak. Pwede na yan. Nauwi sa beef steak, sa tapa, beef tapa. Okay, Ricky Girl, ano ang ating status ng panahon ngayon ng Wasakan Wednesday? Kung wasak po ang Wednesday nyo, ito, patuloy pong mararanasan ang pag-ulan sa Metro Manila at Good. natitirang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng localized thunderstorms. Pero ang problema yung sa ulan nga natin, panaka-naka. Panaka-naka. So, humid siya. Oo. Apekto din naman ng easterlies, ang southern zone, particular na po ang Mimaropa at Bicol region. Gayon din ang ilang bahagi ng Visayas. Inaasahan ang maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers and thunderstorms sa mga nasabing lugar. Pinag-iingat po ng pag-asa ang publiko sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagkulog at pagkidlat. Samantala, inaasang aabot, ito bumaba ng bahagya dahil nga siguro sa ulan na panaka-naka. 32.6 degrees Celsius po ang pinakamataas sa temperatura ngayong araw bandang alas 2 ng hapon, habang inaasahang lulubog po ang araw 6:18 ng gabi. At batay sa forecast ng pag-asa, nasa 40 lugar sa bansa ang makararanas ng danger level heat index. Pinakamataas ito ngayon, ito bagong pasok sa San Ildefonso, Bulacan, na posibleng umakyat sa 45 degrees Celsius. Kaya paalala po ng pag-asa sa ilalim ng danger level heat index, pwedeng makaranas ng heat cramps and heat exhaustion at posibleng mausa heat stroke na matagal pong pagbababad sa matinding init. Pinapayuhan ng publiko na ugaling uminom ng maraming tubig at magdala ng payong at anumang palangga laban sa init ng araw. O, dagdagan ko lang dyan, grabe pala yung nangyari dyan sa Davao City. Oo. Grabe, no? Diba? Talagang lubog sila sa baha. May isang namatay dahil nga na kuryente. Oo. 21 years old lang po siya. At nagsuspend nga ng pasok sa sobrang baha daw. Grabe. May isang tulay na na nabagsak o yung collapse of a bridge in Barangay Kalawa. Oo. A hanging bridge in Barangay Matina Pangi also sustained damage from the flooding. Grabe. Kasi tayo dito, init na init. Diyan naman Oo. sila, binaha sila. Oo. So talagang climate change. Kaya ingat po sa ating mga kapatid po dyan sa Davao City po. Ha? Okay, punta na po natin ang ating palitan ng piso kontra sa dolyar. Ito, ayan, nagsara po ang piso kontra dolyar sa lagang 61 pesos and 75 centavos. Walang paggalaw. Walang paggalaw po sa palitan ng piso at sa ating dolyar. Katulad pa rin po siya ng palitan ng Lunes, 61.75. Narito naman po ang palitan ng piso sa iba pang mga currency. Sa Japan yen, 38 centavos. Sa euro, 71 pesos 98 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 88 centavos. At ang Saudi Riyal, 16 pesos and 44 centavos. Batay po yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. And because today is Wasakan Wednesday, na tayo, talagang ako, utang-utan ako talaga sa politika di ba? Para time out muna. Time out nakakasuya muna. na talaga. Nakakasuya na. Let's take a break nga muna. Di ba? So, anong mga issues natin ngayong araw na ito, Ricky Girl? Una po sa lahat, ito para sa mga nanay at tatay, lalo na may mga maliliit na anak. Dahil syempre, ang sarap naman ng pakiramdam. Halimbawa,
nabibili mo ng toys ng mga Toys, anak mo, di ba? Kaya talaga naman pong tama na ang saya sa pakiramdam na makita mga bata na masaya sa paglaro ng kailangan mga pinapangarap na laruan. Pero paano naman kung ang laruang ito pala ay mayroong harmful chemicals na pwede magbigay ng panganib sa mga bata. Nagbabala na po ang grupong Banned Toxics matapos nilang makakita o silang makakita umano ng mga harmful chemicals sa ilang plastic beach and water toys na ibinebenta sa merkado, lalo na ngayon dahil beach Summer, season, summer oo. season. At dahil ilang linggo na lang ay pasukan na, alamin po natin ang mga gamit pang eskwela na may mga panganib din na chemicals para maiwasan po natin ito. Ano ba yung mga Mercury, matataas ang mercury content, no? Kaya ngayong umaga, pag-usapan po natin ang issue ukol sa mga nakababahalang kemikal at bibigyan tayo ng advice ng campaigner ng Banned Toxics. Walang iba kundi si Tony Dizon. Ayan, so ingat po tayo, no, mga magulang, no? Kasi parang if I remember correctly, sabi ni Tony, yung mga laruan na napaka-bright ng kulay, ganun. yun ang nakakatakot. Kakaingat, Kasi ibig sabihin, mataas talaga yung mercury content. Minsan, di ba, kinakagat ng mga bata. Tama, So, it becomes harmful. So, anyway, yan, sa mga magulang, makinig po kayo dito sa issue number 1. Ang issue number 2 naman po natin, sa panahon po ng pagtaas po ng presyo ng bilihin. Nako, syempre, ano ang pangunahing pagkain ng Pilipino? Only Bigas. Only rice. Talaga, kanin. Ah. So, dahil po, itinalaga na po ng pamahalaan ang 50 pesos price cap para sa mga imported rice kada kilo sa merkado na ikinabahala naman po ng ilang grupo na magsasaka at mga consumer advocates. Kahapon, nanonood ako ng news, parang nagpunta si Secretary Kiko Chu Laurel sa isang palengke. Tapos, binibentahan ng 60 pesos. So, sabi niya, hindi pwede yan. Dapat, babaan yan. Dapat 53 at the Pero, most, diba, 50. Pero diba, hindi naman siya ceiling price. Suggested. Suggested Oo, siya. suggested. Oo, Pero- di huwag ka na mag-suggest. Pero sabi nga ng tindera, sabi niya, nako, Sek, ang taas ng kuha ko. Tama. Kung ibebenta ko doon sa presyo na sinasabi ninyo, lugi ako. O, di magsarado ka na lang. Ay, yun na nga Oo. So, tingnan natin. Kaya, kakausapin po natin mamaya po si Miss Cathy Estovillo po para tanungin po natin sa kanyang kalagayan ng ating mga consumers. At saka, yun na nga, yung ating mga magsasaka. Bakit na naman, parang may disconnect, no? Tama, oo. Bakit may disconnect? Oo. Okay, yan po, Uy, issue pero number 2. May I just share also nakakalungkot na balita dahil totoo yan, ang ating primary food Oo. sa Pinas ay bigas. May kayo na alas 4 na madaling araw dyan sa Visayas Avenue. Oo. Alam ba, mayroon palang namatay na senior citizen na lalaki dahil pumipila siya magkaroon ng 20 pesos Yung na 20 bigas. pesos. Inatake siya habang Hindi, nabangga siya ng isang pickup truck. Ay! Imagine, alas 4 4, ng madilim pa. Oo. Siguro hindi siya nakita. Siguro hindi siya nakita o baka galing sa party or event yung driver. Yun na nga. Ang problema dito, 74 years old, na imagine pumipila ka ng Alas ganong 4 oras. nga para lang makabili ng bigas. Kasi 20 pesos, Oo, no? tapos pati yung tindera dyan sa Visayas ay sugatan din, so nasa ospital. Ay. Kaya talagang rice is life sa atin. Kaya, Correct, di ba, correct, imagine oo. 4 a.m., Kaya yun na talagang, di ba, panawagan talaga ng mga consumers, na talaga ibaba nyo yung presyo ng bigas. Kasi ang dami talagang umaasa dyan. Oo. Kaya lang nga, di ba, yung pangako nga ni PBBM na 20 pesos kada kilo ng bigas, limited na limited. Yun na nga. Di ba, yun lang, sa mga kadiwa stores, Oo. tapos hindi naman araw-araw, Tama. tapos may rationing, hindi ka pwede naman bumili ng isang sako, 5 kilo lang, Oo. ang tuwing bibili ka. So, hindi pa talaga natin na ibababa ang presyo ng bigas. Kaya bakit ba? Sino namamantala? Sino namamantala, sino ang kumikita. Ito, yeah. Habang ang dami po, tingnan nyo yung lolo Nagugutom, kanina, di ba, oo. para siguro may mauwi sa kanya mga Correct, apo. oo. Di ba, nakakalungkot po. Pero ito, usapang pagkain pa rin naman tayo. Yes. Paborito nga po na marami, bukod sa bigas at sa rice. Ito yung itong ulam. Ulam naman. Ito, bacon, hotdog, ham, tocino at sausage. Lalo tuwing almusal. Yan din, mga Yeah. basics yan, ano? Oo. Pero, paano kung malaman mong kabilang pala ito sa mga processed meat na itinuturing ni carcinogenic o yung posibleng sanhi po ng cancer? Yeah, Aba, mas matibay umunang carcinogenic. ebidensya, ha? Yes. Na nag-uugnay sa madalas sa pagkain ito sa pagtaas ng panganib ng colorectal cancer. Sa kabila nito, kakain ka pa rin ba ng paborito mong processed food? Pag-usapan po natin ito mamaya. Kasama si Dr. Ramon Severino, ang ating pediatric oncologist and former president
of the Philippine Society of Oncology. Kasi processed food, mataas ang sodium yung asin, to preserve it para hindi mabulok. Tama. So ayun talaga, yan daw, naging parang may sa mga test, nakita nila talaga, ayan, leading cause of cancer, carcinogenic ang processed food Pero talaga. ikaw nga, tanong natin, kakain ka pa ba pag malaman mo? Ay naku, ang sarap, Sarap eh. kasi. Ang sarap ng maalat, di ba? Oo. Tapos may kanin ka, Yun, bagong saing, kung hindi mainit na saing, mainit. bagong sinangag Oo, na tapos maraming may bawang. kasamang itlog. May itlog, Oo. kape. Naku, Oo, ang diba? sarap kumain na naman. Gutom na ako. Joy, nga, nakita mo yung pagkain natin. Okay, at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay niyo? Oras! Alas 8:31 na po ng umaga. Alam niyo ba na sa dami po ng oras natin sa gadgets and computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong mag-protect laban sa eye strain and oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oras muli, alas 8:32 na po ng umaga. Narito na po ang mga wasak na mga balita. Ngayong Wednesday, May 20, 2026 na po. Nanindigan ang Philippine National Police na walang nangyaring pag-atake sa Senado nang mangyari po ang insidente ng pagpaputok ng baril sa loob nito. Taliwas daw ito sa pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ipinakita ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang CCTV footage ng barila numano sa pagitan po ng Senate Office of the Sergeant-at-Arms at ng mga agent ng National Bureau of Investigation. Kasama po ni Nartates sa presentation sina Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Frederick Vida at ang Palace Press Officer si Jose Claire Castro. Ayon po kay General Nartates, pagmamay-ari ng Senado ang mga CCTV footage. At batayan niya sa magkahiwalay na investigasyon na isinagawa ng Pasay City Police Station at ng Criminal Investigation and Detection Group o ang CIDG ang kanilang mga natuklasan. Bagamat walang final na conclusion, may mga detalye tungkol sa nangyari na naging malinaw umano dahil sa nakita sa video. Kabilang na po rito kung may nangyaring at pag-atake sa Senado. Narito po ang pahayag ni Secretary John Vic Remulla. For the record, all evidence points that there was no attack on the Senate. I would like to repeat, all evidence points that there was no attack on the Senate. Ni Secretary John Vic Remulla. Nilinaw rin nila Secretary Remulla at Nartates na itinuturing nila ng gun-related incident ang nangyaring kaguluhan sa Senado noong May 13. At batay po sa investigasyon ng PNP, 29 na ahente po ng NBI ang nasa Government Service Insurance System Building o GSIS na katabi nga ng Senado. Ayon po kay Secretary John Vic Remulla, hiniling ni GSIS President at General Manager Wick Veloso ang presensya po ng NBI para tiyakin ang seguridad ng lugar kung saan matatagpuan ang Senado. Nabahalaan niya ang hepe ng GSIS matapos manawagan si Senator Ronald Bato de la Rosa ng People Power para pigilan ang pag-aresto sa kanya. Kasi apparently, maraming mga works of art na nandun sa GSIS building. So, si Wick Veloso, the president of GSIS, he called NBI to secure the perimeter because nga sabi niya, nanawagan si Senator Bato ng People Power, kung dagsain ang GSIS building, pasukan, Hindi tapos masabi, masira diba? yung mga artworks. Di sayang, paano yon? So, nilinaw naman po ni Secretary John Vic na wala ni isa sa mga agent ng NBI ang may dalang tactical gear. Bagamat may marka ang kanilang mga suot para malinaw na makita na mula sila sa NBI. Sinabi rin po ni Secretary Remulla na mula pa nung umaga ng May 13 ay pinatitibay na ng GSIS Maintenance ang lahat ng mga aring daanan sa pagitan ng Senado at GSIS. Narito muli si Secretary John Vic Remulla. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSIS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area. The GM found it better to secure the entrances going into GSIS because
Senator Bato had called for a people power movement, and had there been anarchy in the building, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. So it was better, he found it better for them to secure the doors so that there would be no commotion going inside to the GSIS building. Kaya yun, di ba? Billions. Akala ko millions, billions pala worth of artwork sa walls ng GSIS. Saka may exhibit din na nangyayari that day. Kaya pinasecure yung GSIS. Sinabi po ni Nartates na nakakuha na sila ng scene of the crime operatives ng 44 na basyon ng bala mula sa 4 na baril. Narito naman po ang pahayag ni PNP Chief Police General Nartates. So meaning, meron tayong 4 na shooter. And this 4th shooter ay identified to be Montilla. There are no shortcuts to trading, but it takes understanding market conditions. On our channel, we deliver market fundamentals, chart analysis, and a series discussing trading approaches used by historical traders. We examine their approaches and responses to past market conditions. Subscribe now to access market analysis and trading education all in one place. Ng baril mula sa ahente ng NBI ay cover fire habang umaatras at hindi warning shots. Samantala, ipinakita rin po ni Secretary Remulla ang larawan ng isang puting Fortuner na anila ay pag-aari ni Senator Robin Hood Padilla na umalis sa Senado. Narito muli ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla. This is the picture of the vehicle leaving a Fortuner that belongs to Senator Robin Hood Padilla. This is the picture of Bato during all the chaos. But the last video, Ayun po, tinig muli ni Secretary John Vic Remulla. Ayon po kay Secretary John Vic Remulla na iparating na ng PNP ang kanilang mga natuklasan kay Pangulong Marcos. Isinumiti na rin po ni Nartates ang ulat kay Justice Secretary Vida na nagsabing nakatanggap na rin siya ng ulat mula sa NBI at isinumito sa panel of prosecutors na magsasagawa ng investigasyon. Sa hiwalay na forum sa Maynila, sinabi po ni NBI Director Melvin Matibag na halos tapos na ang kanilang fact-finding work. Iginit din niya na walang nangyaring pag-atake sa Senado. Sinabi po ni Matibag na interview na ang mga individual na nasa GSIS complex at ang isang baril na nagamit sa insidente ay sinumiti na para sa ballistic examination. Dagdag pa rito, may ilang miyembro ng media ang nasa lugar na nagsumite na rin ng mga pahayag tungkol sa kanilang nasaksihan. Iginit po ni Director Matibag na walang ahente ng NBI ang pumasok sa mga opisina ng Senado at sinabing maaring patunayan ito ng mga miyembro ng media na nasa lugar. Sinabi niya na ang mga tauhan ng NBI ay nasa GSIS dahil nga sa kahilingan ng mga opisyal nito at may legal na batayan ang kanilang presensya. Samantala, humiling po ang investigador ng Ombudsman sa Senado na magsumite ng listahan ng mga media practitioner na sa lugar noong insidente ng May 13. Ayan. So, sana nga, sabi nga nila na the Senate was never under attack. At ayun na nga, lahat naman ng mga shots nanggaling nga, karamihan ay nanggaling nga sa OSAA. Yung sa NBI, yung 5 na pinutukan, cover shots lang daw kasi silang pinutukan. Kaya habang umaatras, defense. So, Tsaka narinig ko na hindi daw totoo na yung driver ay nagpaputok o may baril. yes! Diba? Yung lagi natin inaano, diba? Nag-positive sa paraffin, Oo, di ba? hindi daw totoo yun. Oo. In fact, dahil nga, di ba, pag-uusapan natin, pag driver ka ba, may baril May ka. baril, oo. Naitusan lang daw siya, Oo, nabalikan. balikan yung bag. Oo, yung bag. Kasi may gamot pala isang NBI agent Oo, doon. diba? So, ang speculation nila, kaya siya nag-positive siya sa Oo, paraffin. siyempre. Nung dinapa siya, Oo. yung gunpowder na nasa Oo. sahig, baka yun ang tumama sa kanyang kamay.
Diba? Ay. Grabe, no? Iba-iba Oo, talaga yung iba-iba story. yung mga storya. Sana naman, kung halimbawa maglalabas ng story, hindi naman natin sasabi kung sino, no? Oo. Pero mag-align naman kayo. Correct, yeah. Para isa lang yung lalabas So na ngayon, ito story. nga yung driver ng NBI na magsasampa ng kaso yata sa mga dumakip sa kanya. Kasi di ba he was arrested tapos Oo. pinadapa. Pinadapa siya, Oh, oo. ayun. So, Imagine, yung lawyer nakita ko, yung nakita ko ini-interview. So magsasampa nga sila daw ng kaso. Oo, imagine, kukuha ka lang ng bag. Ng bago. O sabi niya, nagkusang loob lang ako kasi nga, yun na nga, yung NBI agent nga daw, naiwan nga daw yung gamot dun sa loob ng bag. Kaya binalikan niya yung bag. Siyempre, pag ikaw ay piloto, ang tawag ko kay anti-piloto. Pag piloto Oo. kapag sinabi ni Ma'am Oser, Oo, kunin mo. Oo. di ba? Di naman niya siguro akalain na mayroong doon shootout na nangyayari. Correct. Samantala naman, hindi po maantala o mapapatigil ang impeachment trial sa Senado kahit na lumiban sa proceedings ang isang impeached official. Ayon mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano, patuloy na iiral ang Resolution number 39 sa panahon ng impeachment trial ni Duterte kasama ang supplementary application of rules of the Senate at ang revised rules of court kapag naaangkop. Nakasaad po sa Resolution number 39 o ang Rules of Procedure on Impeachment Trials na magpapatuloy ang paglilitis sa kabila ng pagliban ng pagtanggi ng isang impeached official na sumagot. Isang not guilty plea ang ipapasok para sa kanya. Opisyal na nagtipon ang Senado bilang isang impeachment court noong hapon ng Lunes, May 18, para litisin ang vice-presidente. Inatasan ito magsumite ng kanyang sagot sa articles of impeachment sa loob ng 10 calendar days mula sa pagkakatanggap ng summons. Inatasan ng Senate Sergeant at Arms o ang tinatawag po natin USAA na isilbi ang nakasulat na summons kasama ang kopya ng mga articles of impeachment. Kay Duterte, inatasan din na humarap sa session hall or sa session hall ng Senado kapag ipinatawag. Sinabi naman ni Batangas Representative Jervil Luistro, ang lead prosecutor ng 11 miyembrong House Prosecution Team, na magiging hindi paborable para kay VP Sara kung siya ay o ang kanyang legal team ay hindi dadalo sa impeachment trial. Nagbabala po si Luistro na ang pagliban ay pwede magtulak sa kaso patungo sa conviction o hatol ng pagkakasala. Sinabi rin ni Luistro na dapat ipagpatuloy ng Senado ang impeachment trial ni Duterte kahit magbitiw siya sa tungkulin dahil ang paglilitis ay may dalawang principal penalties. Pagkakatanggal sa tungkulin at ang perpetual disqualification o habang buhay na pagkakadiskwalipika sa paghawak ng pampublikong tungkulin. Para po kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ang impeachment trial ang pinakahuling oportunidad para kay VP Sara na magbigay ng kumpletong depensa. Sa kabilang banda, sinabi ni mamamayang Liberal Representative Laila de Lima na dapat kumilos ang Senado ng may impartiality o yan po yung walang pagkiling sa impeachment trial ni VP Sara. Nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng defense team ni VP Sara na si Attorney Michael Poa na ang kanyang kliyente ay personal lamang nasasagot sa mga paratang laban sa kanya sa isang appropriate forum na nila ay ang Senado. Naganap ang pagtitipon sa Senado bilang impeachment court isang linggo matapos i-impeach ng Kamara de Representantes si VP Sara. 257 mambabatas ang bumoto pabor sa pagpapatibay ng House Resolution number 989 na naglalaman ng Committee Report number 261 at ng Articles of Impeachment. So mukhang tuloy na, ano? Sabi nga ni Senator Ping Lacson kahapon, nabasa ko, yung nangyari daw sa Senado nung isang araw was a breath of fresh air. Bakit? Kasi nga tahimik. Anong isang araw ngayon? Oo, Isang di araw ba? na ba? Oo, Kasi Wednesday na ngayon Wednesday na pala ngayon, di oo. ba? So nakapag-convene sila, Oo. tahimik, walang drama. So sabi niya, it's a breath of fresh air compared to what happened last week where it was action. Wild naman kasi talaga, Wild, no? grabe. Oo. Never in anybody's wildest dreams. Diba? Never in the Akalain na history of the magpuputukan Senate. sa Senado. Oo. At parehong ahensya ng gobyerno. Yun na nga. Yun ang masaklap. Di bali kung mga kriminal ang kalaban mo, pinasukan yung Senate mo dahil may mga magnanakaw. O, di ba? Eh wala, sila yung nag-away. Kaya yun ang nakakadismaya. Kaya marami talaga ang, nawawala na ng pag-asa sa Pilipinas. Oras, alas 8:45 na po ng umaga. Gaya nga ng ipinangako namin ni Ricky Girl, wala muna tayong usaping politika. Promise, ha? Promise. Puro yung mga diretso sa sikmura natin, sa Tama. tiyan natin, o sa ating kaligtasan, di ba? Makakausap po natin si Ginoong Tony Dizon, ang campaigner po ng Ban Toxics. Kasi nga, back to school na, tapos itong mga beach toys, summer toys, ayun, minsan pala, peligro para sa ating mga anak. Sa pagbabalik po ng ASBN. Ano sa palagay niyo? ASBN
Oras! Alas 8:47 na po ng umaga. Empire Coffee, your barista quality type of coffee without the hassle. Discover the 9 unique blends. Barako Blend, Bulacan Blend, Sagada Blend, Benguet Blend, French Roast, Butterscotch, Mocha, Macadamia, and Hazelnut. A made of pure coffee beans, all natural, no artificial sugar or sweetener. Serve hot or cold for a refreshing twist. Your perfect sip, anytime, anywhere. Empire Coffee, your coffee in a bag. At ang oras muli, alas 8:47 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Ginoong Tony Dizon, ang campaigner po mula sa Ban Talk 6. Magandang umaga po, Sir Tony, and welcome back po sa Good ASPN. morning, sir. Ay, magandang umaga, Miss Pat at Miss Ricky. Magandang umaga po sa ating Morning mga po. Ayan, tinan mo, tagasubaybay. ang ganda ng iyong background, ang kukulay ng mga laruan. Parang tayo, nandun tayo sa background ni Oo. sir. Ang ganda. Ngayon po na summer, Sir Tony, kaya kami napatawag kasi meron kayong babala na ito nga, itong mga laruan, magba-back to school pa, itong mga school supplies natin. May mga po doon, may mga iba na maaring maging peligroso para sa ating mga anak. Ano ho ba yun? Ano yung mercury ba yan? Lead? Ano ba yung mga dapat alamin ng mga magulang bago sila bumili ng mga regalo, mga laruan para sa kanilang mga anak? Tama yun, Miss Pat. Alam naman natin, kahit pasabihin natin medyo nakakaranas tayo ng pag-ulan dito sa ating bansa ay patuloy pa rin na kumbaga sinasamantala na ng mga bata na o ng pamilya na lumabas, pumunta sa mga beaches kasi sobrang init pa rin naman din talaga ng panahon. At ito rin yung naging dahilan para sa aming grupo na mag-ikot sa ating mga pamilihan. Kung maalala po ninyo, last April, naglabas po tayo rin ng paalala patungkol doon sa mga floaters. No? Ayun. Ito kasi yung Sa swimming. kadalasang bibilhin pag Oo. magsiswimming. Oo. Nakita natin na naglabasan din yung mga iba't ibang klase ng mga pang-beach or swimming pool toys, no? Katulad ng mga ito po yung yung laro na kung saan gustong-gusto ito ng mga bata na pwedeng mag-mold sila doon sa mga buhangin, Oo. tabing beaches. Oo. Kasama rin po yung mga parang water guns, so lalagyan lang ng tubig and then ayun na magi-enjoy na sila. At kasama rin dito po sa nakita natin, ang tawag dito ay rubber duck pero sa totoo lang po ay ito ay plastic duck. No? Oo. So, at kumuha rin tayo ng ilang mga samples ng mga goggles. Sinuri po natin ito dahil bahagi naman po talaga yan ng ating gawain, no? Na talagang suriin ng maigi itong mga produktong ito. At lumalabas po na nagtataglay pa rin din ito ng mga chemical na delikado talaga, lalong-lalo na sa mga bata. Kabilang na po dyan yung cadmium, lead, at saka po yung mercury. Oo. Similar po na chemical ito na nakita natin doon sa mga floaters, plastic floaters. So, napansin din natin na halos hindi kompleto yung product information. Oo. So, pumapasok po ito dito sa atin, itong mga produkto na to na hindi dumadaan doon sa pagsusuri ng ating mga regulatory agencies. Kaya po, nilabas po natin itong paalala na to para magabayan yung ating mga kababayan. May follow up lang ako doon dyan, Sir Tony. Sabi mo nga, hindi pumapasa sa mga regulatory agencies. Ito mga laruan, ganito, sino dapat ang sumusuri nito? DTI ho ba? Dalawa pong ahensya, Oo. pag pumasok po kasi dito sa atin, dapat po as per Food and Drug Administration Act o kaya Republic Act 9711, lalong-lalo na po yung mga laruan, dapat po dumaan po sa pagsusuri ng Food and Drug Administration. Opo. Mas kina-toy siya kasi pag sabi mo Food and Drug Authority, you would imagine na ini-ingest, di ba? Kaya pero Tama pag po. toys, pati ang toys pala dapat dumaan sa FDA. Tama po. Nung una po kasi, BIFAR ang tawag sa kanila, no? So, food and drug lang po. Ngayon po, medyo in-expand na po ito. Kabilang na po dyan, pati yung cosmetic, spot. Yes, so, oo nga. sila rin po ang nagsusuri dyan. Oo. Yung mga toys or hindi nga lang po toys, lahat po ng children's product. Childcare article. So, lahat po yan, dapat po dumaan po sa pagsusuri. Sa pamamagitan ng una, kung ikaw po yung manufacturer o kaya importer, pag ikaw po ay magbebenta, mag-aangkat ng produkto dito, papasok dito sa ating bansa, dapat po magsumiti ka ng sample doon sa FDA. Oo. Susuriin po nila yan at kung ikaw po ay compliant,
papahintulutan ka po na magbenta. Unfortunately, ito pong mga produkto na to, which is categorized as laruan or toys, ay hindi po talaga ito compliant. Oo, hindi Ikalawa po, ang isa sa napansin po natin, Miss Pat, naalala niyo po, in-interview niyo rin ako related dun sa ating mga laruan during the holiday season. Oo. Kapareho po ito, Miss Pat, halos hindi po kompleto yung product information. Napakahalaga po yun para sa ating mga kababayan. Yung product information, kahit pa sabihin natin ang kadalasan nating ginagawa, pag bibili, presyo lang po yung tinatanong natin. Oo. Pero mahalaga po kasi naka-indicate po dapat kasi sa pakete o etiketa ng mga produkto yung meron nga pong halos sinasabi na nga lang po natin 5 na lang na hanapin po sana ng ating mga consumer. Una, dapat po nandiyan po yung pangalan ng manufacturer, address nito kung saan galing, maging saan galing po ito na bansa. Ikalawa, yung age grading. Kasi baka po hindi po pwede sa toddler halimbawa yung mga laruan na mabibili lalong-lalo na kung ang edad niya ay below 3. Parang ganun po. Ikatlo, dapat may mga cautionary information po na nakasulat dyan. Kabilang na po dyan kung meron po bang medyo matutulis, medyo sharp edges, so para po mapag-ingatan ng mga magulang. Ikaapat po, mahalaga din po, nakalagay din po dapat dyan yung mga ingredients. Dito po yung mga sangkap, katulad ng kung ginamitan man nila ito ng lead, kung ginamitan man nila ito ng cadmium, dapat po naka-indicate po ito Parang katulad po ito similar doon sa mga food natin, sa pagkain natin, meron parang food fact na nakalagay. Correct. Dapat Nutritional fact. Okay. Yes, opo. At yung pinakahuli, which is very important, dapat po, dahil laruan po ito, at kung ito man po ay dumaan doon sa FDA, nag-i-issue po kasi ng license to operate ang FDA doon sa mga registered at saka notified po na mga manufacturers o mga produkto. So dapat po makikita po natin itong mga binanggit ko po na mga requirements doon sa label. Unfortunately, ito pong mga laruan na nakikita natin ay halos wala po talaga o hindi kompleto yung product information. Kaya nga po sir, di ba, talagang napaka-attractive po nito lalo na po sa mga magulang na nagtitipid, na gusto lang naman makita yung mga anak nila masaya pag may bagong laruan. Siyempre, mura po, di ba? Pero marami rin po na mga magulang na, sige, mura naman, hindi naman siguro makakapekto kasi kami nga, nung bata kami, ganito yung laruan namin, lumaki naman kami na okay, di ba? Parang, bakit magkakaiba ngayon? Pero siguro po, para po sa kaalaman po ng ating mga taga-subaybay, lalo na po yung mga medyo pasaway at kailangan po ng siyentipikong datos. Ano po ba yung laman talaga nitong lead, chromium, mercury at cadmium na nakikita po usually sa mga toxic toys at saka maging po sa mga gamit na eskwelahan. Kasi po, ayon nga po sa WHO at saka sa UNICEF, talaga namang mas mabilis po ang absorption ng katawan ng isang bata, lalo na po 3 years old pababa, saka developing pa yung organs nila. Siguro po para po mapagabayan po at bilang babala sa ating mga magulang, ano po ba yung epekto ng bawat isang elementong ito sa health, kalusugan po ng kanilang mga anak? Napakaganda ng tanong mo, Miss Ricky, dahil globally talagang may panawagan na talaga natanggalin or alisin itong ganitong klaseng, hindi naman totally lahat ng chemicals, no? But rather itong mga dangerous or heavy metals na talagang nasa evidence na may dulot ng pinsala sa kalusugan. Kaya po kabilang na po dyan yung binanggit mo kanina, yung lead, yung mercury, cadmium, at maging po yung chromium. No? Ito pong mga elements na ito, kadalasan po ginagamit ito as coloring o pangkulay. Ginagamit din po ito as additives para po medyo mas tumagal, maging glossy yung kulay nung kanilang produkto. Long last, ibig sabihin kahit medyo tumagal yung produkto ay mananatili pa rin yung kulay niya. Unfortunately, napakadelikado nitong ganitong klaseng mga chemical, katulad nga ng binanggit ni Ms. Ricky, na mismo yung World Health Organization na nawagan na nga na there's no safe level na. Ibig sabihin, kahit mababa yung concentration, ay may tendency pa rin ito na makaapekto, lalong-lalo na sa mga bata. Ang lead at saka mercury, ang kategorya po nito, Miss Pat at Miss Ricky, ay neurotoxin. Utak po yung inaatake nito. Sasabihin ng ating mga kababayan,
matagal na nga namin ginagamit yan, parang wala namang epekto sa atin. Ang ganito pong chemical, pag na-expose po tayo, ano po siya kumbaga parang sleeping dragon. Mananatili po siya sa ating katawan at once na mataas na po yung concentration, saka po magti-trigger yung kanyang mga epekto. So hindi mo na po malalaman at what age na Atake, no? lalabas yung simptomas. Opo. Maganda pa nga yung maaga pa lang ma-determine mo na kagad. Halimbawa, yung chromium po ay skin irritation. So, kung medyo paglaruan ito ng ating mga anak tapos nagkaroon po siya ng rashes, di siyempre ang tendency natin ay wag na, hindi na natin papagamit. So, mabilis po kagad yung ating reaction. Kasi yun po yung kanyang epekto. So, cumulative po ito, naiipon po sa ating katawan at once po na mataas na yung concentration nito ay lalabas na po yung kanyang simptomas. Ang cadmium po, Miss Vicky, ay considered carcinogenic, so nakaka-cancer po ito. So Sir Tony, maski na hindi mo ini-ingest ito, hawakan lang, may epekto na po yan? Ang ganda ng tanong mo, Miss Pat, dahil tatlo pong pamamaraan ng route of exposure ang sinasabi ng World Health Organization. Ingestion, ibig sabihin pumasok po sa bibig o sa ating katawan. Inhalation, nasinghot po natin. Gawa po ito sa plastic. Ang tendency nito, nagre-release po kaagad siya ng fumes or odor. No? Kaya minsan, naamoy natin, amoy plastic, amoy bago, parang ganon. At pinakahuli po ay dermal contact. So kabilang na po yung skin contact, madampi, nahawakan ng ating mga anak, tapos biglang tinawag ni mami or ni daddy na kakain, hindi naghugas ng kamay. Ang tendency po nun, may residues po yun na mapupunta sa kanilang kamay, Na-ingest nila. sa kanilang balat na posible pong ma-ingest. So, sir, kahit po nahugasan po yung laruan bago ipalaro sa anak, kahit i-disinfect po, wala rin po epekto yun. Integrate na po ba yun sa mismong laruan o school supply po? Hindi po natin kasi kayang ma-determine yung traces kung gaano karami yung na-release at kung gaano karami rin yung na-ingest. Ang nangyayari po kasi dyan, halimbawa sa mga hospitals, pag dinala po kasi natin yung ating anak, halimbawa nagkaroon na po siya ng simptomas, ang tendency po kasi ay posibleng bigyan lang sila ng regular medicine. Especially kung hindi po kagad na-determine kung may presence ng chemical sa kanilang katawan or nitong heavy metals. Kakailanganin po ng tinatawag na blood lead. Ibig sabihin sa dugo po. Titingnan para malaman kung mataas ba yung concentration, whether mercury or lead. No? Doon lang po siya madedetermine. Pero malalaman po natin yan pag medyo mataas na po yung concentration. So napakahirap na po talaga siyang habulin, halimbawa, kung sakaling may ganung concentration. Okay, so Sir Tony, sabi mo nga minsan kulang talaga sa information, sa product information. Hindi naman nila linalagay yung mga ingredients, lalo na yung binibenta sa kalye. Ano yung ano mga tips mo sa mga magulang kung sila ay bibili ng mga laruan para sa kanilang mga anak? Kailangan ba ngayon branded ba yan o dapat dull yung kulay para alam natin hindi mataas yung lead or Hindi yung tayo pwede mercury doon. o hindi pwede yung very bright, yung talagang kasi ginagawa nilang bright yan kasi nga maganda sa mata di ba? Yung mga bata na-attract sila sa mga bright colors. Kung dull yung kulay, baka hindi mabenta. So anong tip nyo na lang kung kulang nga sa product information? Anong papayo nyo sa mga magulang na gusto naman syempre nilang bilhan ng mga laruan ng kanilang mga anak? Tama yung Miss Pat, no? Talagang medyo challenging itong situation na yan, lalong-lalo na naglipa na nga ito, ganitong klase mga produkto. Pero ang pinaka-best po sana ay bumili tayo doon sa medyo kilala natin. Kumbaga reputable po na tindahan, lalo lang ng mga laruan, dahil mas madali po natin i-exercise yung ating karapatan bilang consumer. Dahil bukod sa nag-i-issue sila na resibo, ay meron sila kagad pananagutan doon sa kanilang produktong itinitinda. Medyo kakaiba po yan kung ito ay nabili lamang natin sa tabing bangketa. Hindi naman po natin minamaliit yung ating mga manininda. So bakit meron po kasing may kakabit po kasi dapat na
responsibility, especially kung mga nagtitinda o yung mga store owners. So, at much as possible po sana, doon po sana tayo bumili. Medyo may kamahalan, sabihin na lang po talaga natin, as compared to doon sa mga mabibili lang natin kung saan, ano? Pero may kakabit po kasi talaga dapat po na responsibility ito. Ikalawa po, bago tayo bumili, ito yung parang isang behavior na gusto po nating ma-introduce na baka pwedeng i-research po muna natin. Halimbawa, gusto natin bilhan ng ganitong laruan yung ating anak. I-check po muna natin. Ano naman po, madali na po ngayon mag-verify ng mga produkto through the FDA verification portal. Pwede po doon. O kaya pwede po ninyong check yung FDA social media page po nila kasi regular po sila naglalabas ng abiso. O di po kaya, Miss Pat, pwede rin po sa amin, no? I-message niyo po kami, itanong niyo po kami kung nasuri na ba namin itong produkto na to. Pag yan po ay nasuri namin, pwede pong magbigay kami ng abiso o advice kung ito po ba ay nakitaan namin ng mga chemical na delikado. Opo. Yun po talaga yung mga pamamaraan na pwede. Otherwise, hanap ka na lang po talaga ng ibang produkto na pwedeng Pwede bang- ibigay sa iyo. Oo, Sir Tony, pwede bang tip na pwede mong, kung hindi ka sigurado, pero gustong-gusto ng anak mo, alam mo naman natin, yung mga bata, iiyakan ka na lang, bibili mo para tumahimik na, di ba? Pag ibibilhan mo ng laruan, na hindi mo, wala kang katiyakan kung safe nga siya, is it safe na lang as a precautionary method lang, na ipaalala mo lang sa anak mo, wag mong kakainin yan, wag mong kakagatin, tapos pagkatapos mo ilaro yan, maghugas ng kamay, para lang pangsangga, kumbaga. Actually, pwede naman po yun as long as magagabayan po natin yung ating bantayan. anak. Oo. Bantayan po sila habang naglalaro. At much as possible po sana, wag lang po natin ibigay dun sa mga tablets na kung Correct. saan yung hand-to-mouth activity talagang very frequent po yun. Lahat ng mahawakan niya talagang isusubo po yun. So, kailangan lang po talaga, kumbaga, ito payo din natin sa ating mga parents, hindi po porke nabilhan natin ng laruan, yung ating mga anak ay hahayaan na po natin. Oo, bantayan kailangan pa rin. Talagang bantayan. Okay. Naku, sige, maraming salamat po, Sir Tony. At yun na nga, mga magulang, maging maingat po tayo. Kung talagang hindi natin maiwasan na bilhan ng mga laruan ng ating mga anak, bantayan na lang nga natin. Lalo na nga, sabi mo nga, pag 3 years old and below, no, yung talagang lahat sinusubo. Oo. Tapos hugas ng kamay kasi nga, hindi mo alam kung saan nila, anong hinahawakan nila, di ba? Bantayan talaga. Maraming salamat po, Sir Tony. At magbabalik po ulit kayo, ha? Pag meron na naman po tayong mga bagong kailangan ipamalita sa ating mga manonood. Thank you very much. Thank you, sir. Ayan po, subaybayan niyo na lang po ang aming grupo sa ating social media account para po para ma-notify po kayo ng mga pagsusuri na ginagawa ng aming grupo. At ngayon po, Miss Pat and Miss Ricky, talagang school supplies na po yung ating pinagtutuunan dahil papalapit na po yung mga pasukan. O sige, babalik ka bago magpasukan para may tips ka sa mga nanay na bibili ng mga school supplies. Naku, yung mga eraser na mababango, siguro mas masama yun. Saka yung, di ba, yung mga eraser sa dulo ng lapis, minsan yung mga batang ninangat-ngat, Ginangat-ngat, kaya nga. Sige, magbabalik kayo, Sir Tony, ha? Part 2 tayo sa Band Talk 6 talaga. Thank you very much Thank you, po. sir. Maraming po salamat. Okay, oras. Alas 9:05 na po ng umaga at ang oras na ito atid sa inyo ng Salem Bed, bringing comfort to Filipino homes for over 50 durable years. Salem Bed, ang hari ng tibay. At ang oras muli, alas 9:05 sa aming pagbabalik, makausap po naman natin si Ginang Cathy Estavillo, ang spokesperson po ng Bantay Bigas. Ayan, mga mahihilig sa kanin, sa bigas. Pag-usapan natin, ba't ang taas-taas ng presyo ng bigas sa pagbabalik po ng ASPM? Ano sa palagay niyo? Oras! Alas 9:08 na po ng umaga. A season of sharing and connection. Ka-Flash, this month po, let's celebrate the simple joy of sending packages wherever you may be in the Philippines. Your heartful parcels to important deliveries for loved ones. Flash Express is here to support every shipment. Enjoy shipping that's easier and more affordable with Flash Express. At ang oras muli, alas 9:08 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Inulat ng National Bureau of Investigation, NBI, na may leads ito sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa na nagtago matapos lumabas ang warrant of arrest ng International Criminal Court or ICC laban sa kanya.
Nauna na pong kinumpirma ng Department of Justice na opisyal na nitong natanggap ang ICC warrant of arrest. Tumanggi na si NBI Director Melvin Matibag na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa mga sinusundan nilang leads. Anya, kung meron mang dapat tanungin tungkol sa kinaroroonan ni Senator Bato, ito ay si Senator Robin Hood Padilla. Inalmahan naman ni Matibag, ni Director Matibag, ang paghimok ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Office of the Ombudsman na suspindihin siya dahil sa nangyaring insidente sa Senado. Anya, posibleng iniisip ni SP Cayetano na bilang pinuno ng NBI, dapat siyang masuspindi dahil sa command responsibility. Kung yan, Anya, ang gagawing basehan, ay dapat maunang masuspindi si SP Cayetano dahil rin sa command responsibility nito ang Senate Sergeant at Arms. Nauna nang inamin ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na siya ang unang nagpaputok ng baril. Tiniyak po ni Director Matibag na handa siyang humarap sa anumang investigasyon dahil wala naman talagang tauhan ng NBI sa Senado noong mga panahong iyon. Iginalang umano niya ang gentleman's agreement nila ni SP Cayetano na hindi arestuhin si Senator Bato habang nakabinbin pa ang desisyon ng Korte Suprema sa hiling nitong temporary restraining order. Hinahamon ng kampo ni Senator Bato ang International Criminal Court sa harap ng Korte Suprema. Iginit nila na hindi maari ipatupad ang isang foreign-issued warrant sa Pilipinas nang walang pagkilala ng lokal na korte. Humiling si Senator Bato de la Rosa ng TRO at injunctive relief para pigilan ang anumang pag-aresto, detensyon o pagsusuko sa kanya kaugnay ng ICC proceedings. Nagbabala ang abogado ni Senator Bato na si Attorney Israelito Torion na ang pagpayag sa direct enforcement ng ICC warrant ay paglaktaw sa Bill of Rights o tala ng mga karapatan at magreresulta sa pagbibigay sa ehekutibo ng delikadong kapangyarihan na aresto ng mga Pilipino base lamang sa mga dayuhang proseso. Question din nila ang posisyon ng Office of the Solicitor General. Nabiguan nila ang mga abogado ng pamahalaan na tukuyin ang batas ng Pilipinas na nagbibigay ng pahintulot sa mga otoridad na direktang ipatupad ang ICC warrant ng walang local court order. I'm curious, no? Dito sa gentleman's agreement. I was gonna say, diba? ano Ni yung SP gentleman's- Alan Cayetano, sinasabi ni Director Matibag, nag-usap nga daw sila ni SP Alan. At sinabi nga, sige, gentleman's agreement, hindi namin arestuhin si Senator Bato hanggat walang desisyon ang Korte Suprema kung pwede siyang arestuhin o hindi, di ba? Parang dead ma si SP Cayetano kung nagkaroon nga sila ng gentleman's agreement eh. Di ba? Parang hindi niya sinasagot wala pa akong naririnig. So baka sabihin niya, wala naman tayong pinag-usapan. Pero pwede pala yun, ano, na may usapan na ganyan, ano? Kaya nga, that's why curious ako nung sinabing gentleman's agreement. What was that? It can be done pala, no? Pero pag ba ordinaryo mamamayan ka, Deny, di ba? Pwede ka mag-deny. Ano katibayan mo na nag-usap tayo? Di ba? At ano pinag-usapan natin? Oras! Alas 9:12 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Miss Cathy Estovillo, ang spokesperson po ng Bantay Bigas. Magandang umaga po, Miss Cathy, and welcome back po sa ASPN. good morning, ma'am. Hello, magandang umaga sa iyo, Miss Patdaza at Miss Ricky Matay. Good morning at syempre sa inyong programa, ano sa palagay nyo? Okay, nako Miss Cathy, kahapon nanonood ako ng news tapos nakita ko po si Secretary Chu Laurel umiikot sa isang palengke at may nasita siyang tindera na medyo mataas ang benta, parang 60 pesos yata kada kilo. At syempre, no, sabi ni Secretary Chu, sige, hindi ka tamo huhulihin, pero parang warning ito, dapat talaga ibaba mo yung presyo ng bigas. And syempre, nangatwira, no, yung tindera, sabi niya, ang taas ng kuha ko dito sa bigas. Hindi ko talaga kaya ibenta sa 53 or 50 pesos man yan. Otherwise, lugi ako. Sabi ni Secretary Chu, batas yan. Kailangan kang sumunod. So, Miss Cathy, ang aking unang katanungan, talagang bang realistic itong sinasabing suggested retail price or price cap na gusto ng Department of Agriculture ipatupad?
Actually, Miss Pat at Miss Ricky, itong price cap na binabanggit ng Department of Agriculture ay napakataas ito, 50 pesos per kilo. At yung ilang napakataas para sa ordinary Filipino consumers, no? Kaya nga pinipilahan yung 20 pesos per kilo dahil mataas itong mga presyo ng bigas sa palengke. At mismo din yung ating na-interview last Sunday na mga retailers ay hanggat maaari ayaw nilang magbenta kasi lugi sila. Wala daw silang kita dun sa 50 pesos per kilo na price cap. Sa isang imported na bigas lang yan. No? So ang panawagan nila ay bakit hindi dun sa mga traders, sa mga millers at sa mga importers ang lagyan ng price cap? Bakit sila yung sumasalo dun sa batas na talaga naman, sabi mismo nila ay ayaw namin patagalin yung aming stock. Kaya hanggat maaari, kung kaya namin ibaba yan, ibababa namin. Pero mataas na yung kuha namin, yung pasa sa amin. Kaya hanggat maaari, ayaw namin magbenta. Kaya lang kakasuhan daw sila ng DA once na ayaw nilang magbenta. So, patunay lang na itong ginagawa ng Department of Agriculture ay walang pagsusuri doon sa mismong presyo ng mga produktong bigas na nilagyan nila ng price cap. At itong price cap na to, Miss Pat at Miss Ricky, ay para sa mga ordinary Filipino citizens ay talagang napakataas ito. At hindi katakataka na yung inflation natin nung April ay umabot to 7.2%. Pinakamataas sa nakaraang 3 taon. At 13.7 dito ay rise inflation. So patunay lang na despite yung dami-daming executive orders na inilabas ng gobyerno na umaabot na sa executive order number 118, no? Ay hindi talaga napapababa yung presyo ng bigas. At ang punot dulo dito sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bigas ay syempre yung RA 1103 o yung rice liberalization law na ibinigay ng gobyerno sa mga traders, sa mga pribado, yung pagtatakda ng presyo sa palengke, and at the same time yung pagtatakda din ng presyo ng palay ng ating mga magsasaka sa mga pribado. Kaya matindi yung monopoly pricing at the same time ay walang nagagawa talaga yung gobyerno despite yung napakatinding krisis na nararanasan natin dahil dun sa oil price shock na epekto ng gera sa Middle East. At patunay ito na talagang naghahanap yung ating mga kababayan ng murang bigas ay yung sobrang pila sa mga kadiwa centers. At kanina kalunus-lunus yung nangyari sa isang tatay na 76 years old ay nasagasaan habang naghihintay na magbukas yung Kadiwa Center dyan sa Bureau of Animal Industry. Correct. Yun Parang nangyari din dun sa panahon na pinipilahan yung ayuda na 5,000 tapos may namatay. So kailangan pa natin hintayin yung mga ganyan nangyayari bago umaksyon ang gobyerno. Kaya hanggat hindi nadadala sa palengke yung 20 pesos per kilo na subsidized price na bigas, Miss Pat at Miss Ricky, ay talagang kahit anong pagpunta ni Secretary Laurel Chu sa mga palengke ay talagang hindi nito kayang pababain yung presyo ng bigas. Correct, Okay. Ma'am, kung hindi po price cap nga po yung solusyon, meron po ba kayong mairekomenda na mas sustainable po na paraan para po mapababa po yung bigas para hindi naman po magkaroon ng, kumbaga, distortion naman sa supply ng ating bigas? Kasi nga, katulad rin yung nabanggit, di ba, kapag masyado man po mababa ang benta ng ating mga sellers ng bigas, pwede naman po sila magsara din dahil hindi naman pwede malugi rin yung kanilang negosyo. So parang nagkakaroon po ng disconnect. Dito nga po sa tinatawag na price cap na isinusulong po ng DA at saka sa totoong nangyayari sa grounds when it comes to the farmers at saka mamimili. So kung hindi po price cap, ano po yung mas magandang solusyon po na nakikita po natin? Oo, Miss Ricky, actually matagal na namin ipinapanawagan sa gobyerno. Kontrolin niya yung presyo ng bigas. May karapatan siya bilang gobyerno. At the same time, ay tanggalin niya yung provision sa RA 11203 na nagbabawal na magbenta ang NFA ng subsidized price sa palengke. Kaya nangyayari yung ganyan na nasa Kadiwa Center lang. Dahil bawal yung pag-intervene ng gobyerno sa
sa presyo ng bigas sa palengke dahil doon sa RA 11203. So, pwede naman niyang tanggalin yun pansamantala dahil nasa krisis tayo. Tanggalin niya yun para madala talaga yung 20 pesos per kilo sa palengke para mas malawak ang maseserbisyuhan. And at the same time, once na meron alternative na mababang presyo sa palengke like yung 20 pesos per kilo na yan, edi may pagpipilian yung ating mga kababayan at tiyak mahihila niya pababa yung presyo ng commercial rice dahil meron alternative na nabibiling mas mura ang ating mga kababayan. Oo. Pero Miss Cathy, talagang nakakausap namin madalas si Raul Montemayor at saka si former USEC Fermin Adriano. Sabi niya talaga hindi talaga natin kakayanin na local i-source ang bigas locally, no? Kailangan talaga may imported rice talaga tayo. 'Di ba? Do you agree with that po, Miss Cathy? Actually, oo, Miss Pat, ay actually bago tayo sa RA 11203, bago na isabatas yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law bago 2019, ay at least 10% sa ating production ang kakapusan natin sa pagkain, sa bigas. 10%. Hindi gagaya ngayon na paaabutin ng almost 5 million metric tons ang kailangan i-import, yung ganyan. So yung 10% na yun, Miss Pat at Miss Ricky, ay pwede naman tunggunan ng gobyerno. I-import natin. Habang ini-import natin yung 10% na yun, gawan natin ng paraan, palakasin natin yung ating lokal na production sa pamamagitan ng pag-ensure dun sa mga basic problem ng ating mga magsasaka like yung tuloy-tuloy na land use conversion, kaya lumiliit yung ating mga lupain na tatamnan ng pagkain, tapos yung irrigation, yung sa 100% na irrigable land ay 51% lang doon ang naaabot ng irrigation. Kasabay niyan ay syempre yung mga post-harvest facilities like yung mechanical dryer, yung ganyan. Dahil doon sa kawalan ng mechanical dryer ay maraming mga wastage dahil nagbibilad sa mga highway. Correct. At the same time ay kailangan kontrolin ng gobyerno yung mga cost of production. Yung cost of production na tumataas ng tumataas. At ito yung isang dahilan ulit ng gobyerno na kailangan mag-import dahil tiyak hindi mamimit yung average yield per hectare dahil mahal ang gasolina, mahal ang fertilizer, mahal ang binhi. So sa ganun na nakikita na nila Miss Pat at Miss Ricky, bakit hindi na nila kontrolin yung presyo ng mga gamit ng mga magsasaka sa production? And at the same time, yung panawagan ng ating mga magsasaka na support production subsidy kaysa iaasa mo sa pag-i-import. Ang mahirap sa gobyerno, Ms. Pat at Ms. Ricky, kapag yung usapin ng kakapusan sa pagkain, kasiguraduhan sa pagkain, palagi importation ang agad nilang solusyon. Hindi nila nakikita, hindi sila lumalabas dun sa kanilang mga opisina na air-conditioned at pumunta sa mga bukid, kausapin yung mga magsasaka, ano ba yung pwede natin gawin para ma-attain natin yung kasiguraduhan natin sa pagkain o mabawasan man lang yung ating asa sa pag-i-import. Hindi nila ginagawa yun. Ang kinakausap ng DA ay yung mga, sabi nila, rice stakeholder, pero kalakhan dun ay mga importers at saka mga traders, mga millers. Yung mismong lumilikha ng pagkain ay hindi nila kinakausap kagaya sa amin. Na mas kami yung nasa ground. Kasi Miss Cathy, ito yung aking katanungan. Kung sabi mo nga, 10% lang naman ang ini-import pala natin. No? So 90% kaya natin kaya natin dito itanim, di ba? Yung 20 pesos na kada kilo na binebenta nga dyan sa mga kadiwa, saan po nanggagaling ho yun? Yun ba ay ginagamitan na ng support subsidy na hinihingi mo? Paano ho yun? Bakit hindi natin yung palawakin para mas marami po ang makinabang dito po sa 20 pesos kung nagagawa, kung nabebenta? Totoo yan, Miss Pat at Miss Ricky. Subsidized price na yun. Yan yung pangako ni BBM nung siya ay nangangampanya na magkakaroon ng 20 pesos per kilo sa na presyo ng bigas. Pero ito nga, nasa Kadiwa Centers yan.
subsidized price na yan yan yung mismo sa NFA, yan yung buffer stock na binibili nila, no? Bumibili sila ng at least wala pang 3% sa ating national harvest, national harvest. Binibili ng NFA yung binabanggit niya na mataas ang pamimili niya ng palay kapag 14% dry at 100% clean. Binibili niya recently, nagpahayag siya na 27 to 30 pesos per kilo ang palay na pamimili niya. Oh, Palay pa yun. ang NFA, Tapos, palay pa lang yun. Wala pa yung drying. Oo, NFA yan. So, talagang subsidized price siya. No, na kung kayang mag-subsidized price ng gobyerno, ay bakit hindi lahat na lang ay dalhin na niya sa palengke? Correct. Total, Ayan nga. napakalaki yung pondo. No, nakita natin yung bilyon-bilyong pondo na nakurakot. Pero pagdating sa pagkangailangan ng isang seguruduhan sa pagkain ng mamamayang Pilipino, ay ang nangyayari ay talagang pag-i-import ang kanilang ginagawa, solusyon. Kaya hindi kataka-taka, Miss Pat at Miss Ricky, na dahil sa walang katuturan yung pinaggagawa ng gobyerno kung paano resolbahin yung krisis natin sa pagkain at pag-i-import ang kanyang solusyon, ay yung survey last month na 52% ang pamilyang nagsasabi na sila ay maghihirap. So, sila ay naghihirap, at kung titignan natin yan, umaabot ng 14.5 million families ang nagsasabi na naghihirap, at kapag naghihirap yan ay talagang nakakaranas na ng involuntary hunger. Gutom na yan. Kasi I was going to say, Ricky, di ba, sabi nyo nga, Miss Cathy, 3% lang pala ang nabibili ng NFA. Doon mo, mula sa mga magsasaka, i-expand mo lang ito, gawin mo, sabihin natin 10% man lang. Di ba? Mas marami ang nakikinabang. Yung gradual, di ba? Hindi naman kailangan biglaan. I-ano na lang yan sa budget para at least mas maraming mga magsasaka ang matutulungan, mas maraming mga consumers ang matutuwa dahil nakakabili sila ng 20 pesos kada kilo. Kasi doon ka nga magtataka, di ba, kung kaya naman pala gawin sa ilang kadiwa stores, kaya nga. bakit hindi mas marami pa makinabang? Ba't hirap? Nahirap na ipantay yung presyo sa kadiwa stores sa mga palengke, di ba? So, ayun naman pala, may paraan naman po pala. Pero ito na nga po, ma'am, isang katanungan pa. Ito na nga, hindi pa mainit yung panahon, di ba? Pero sabi nga po ng kausap natin sa Pag-asa, hindi pa to yung El Nino. May paparating pa po na mas matindi na krisis naman pagdating po sa ating panahon. So nakikita niyo po ba na dahil po dito sa iba pang external factors, katulad nga po ng krisis dyan sa Middle East na hindi natin alam kung kailan ba matatapos, dagdag pa yung El Nino natin dito, dagdag pa yung nangyayari sa ating politika dito sa Pilipinas, nakikita po ba natin na tataas pa po yung presyo ng bigas? Aasahan po ba ng mga mamimili yan? Actually, Miss Ricky, kinokondisyon na ng kaisipan, ang DA ay talagang kinokondisyon na niya yung kaisipan ng mga consumers at saka mga farmers na ito yung binanggit niya na dahil kakaharapin natin yung matinding El Nino, maliban sa El Nino, yung napakataas na presyo ng mga kailangan ng mga magsasaka sa production, no, yung binanggit ko kanina, yung fertilizer, yung gasolina. Kaya nagbanggit siya na aabot ng 62 pesos per kilo ang bigas this coming August, September, this coming month, no? So, dyan pa lang ay talagang kinokondisyon. Sabi ko nga ay ang DA ay spokesperson ng mga traders at saka ng mga millers at saka ng mga importers. Sa halip na may kakaharapin tayong mga kalamidad this coming months, ang gobyerno ay gumagawa na ng paraan. Kinokontrol na niya yung presyo ng mga gamit sa produksyon ng ating mga magsasaka. Tanggalin yung VAT at saka yung value-added tax sa langis. Kontrolin yung presyo ng fertilizer, yung mga ganyan. Pero at ito yung El Nino, yung tipong Miss Pat at Miss Ricky, every now and then talaga nakakaranas ang ating bansa ng El Nino, ng mga La Nina. Bahagi na nga ng buhay ng mga magsasaka yung iba't ibang klase ng kalamidad. Kasama yung kalamidad doon sa napakamurang presyo ng pagbili ng kanilang produkto o di nasisira dahil walang bumibili, yung ganyan. So nag-predict na ang DA na umabot na ng 3 billion yung nasirang pananim
ng mga magsasaka nitong nagdaang buwan, no? Yung 3 billion na yan ay mula sa Cagayan Valley, mula sa Mimaropa at saka sa Mindanao. Oo. Dahil sa init. So sa ganyan ay dapat sinasabi na nila na ito na yung mga interventions namin, like mamamahagi na kami ng mga interventions, mamamahagi na kami ng seed resistant sa El Nino. Lahat na ng mga dams ay ipaprioritize na yung ating mga natatamnan ng palay. And at the same time, ay dahil sa napakataas ang presyo ng mga gamit sa production, magsasubsidize na kami ng production cost ng ating mga magsasaka. Sa halip na sasabihin nila na 62 pesos na at inaasahan yung 1.5 million. Inaasahan na aabot ng 4.6 to 4.8 million ang inaasahan i-import ng natin dahil sa mga problemang kakaharapin natin. Yung mga ganun pa, defeatist yung gobyerno kung paano niya re-resolvehin itong krisis na regular na natin nararanasan. At ngayon pa lang sila gumagawa ng paraan na yung ginagawa niya yan, Executive Order 118, no? Price cap sa presyo ng bigas. Napakalayo dun sa realidad. Patunay lang na hindi talaga lapat may disconnect sa lupa yung mga nandyan sa ahensya. At the same time, si Marcos din mismo, yung presidente din mismo, dahil patuloy niyang ipinapatupad yung RA 11203 o yung Rice Liberalization Law na for the past 7 years ng implementation nito ay #1 rice set importer ang Pilipinas sa buong mundo. Ironic, Yun yung mahirap. Kaya Ironic para ba, sa amin, Miss Pat at Miss Ricky, kailangan na talagang mag-subsidize yung gobyerno sa ating mga sa production subsidy ng gobyerno. At least 50,000 per farmer. Meron tayong 3 million rice farmer sa 50,000 per farmer. Aabot ng 150 billion ang kailangan. Meron tayong 200 billion na program fund. Bakit hindi gamitin yan para sa kasiguruduhan ng pagkain ng mamamayang Pilipino? Para mapababa yung presyo ng pagkain. Yung mga ganun ba, talagang hindi priority ng gobyerno yung kasiguruduhan sa pagkain. Bagkus ay inaasa niya sa pag-i-import. Pero mas lalo pa natin tinutulungan yung ibang bansa na mabenta yung surplus Ma'am Cathy, ng kanilang tanong ko lang. magsasaka. Ma'am Cathy, Dahil sa tayo, napakalaki yung ini-import natin. Okay, Ma'am Cathy, tanong ko lang dahil nabanggit nyo nga po yung subsidy, no? 50,000, malaking bagay po yan para sa ating mga magsasaka. Pero sa totoong buhay po, realistically, hanggang saan po at hanggang kailan aabot ang 50,000? Wala po bang 1 year. mas matagalan po na solusyon na nakikita natin kung hindi man dito sa Administrasyong Marcos, wala po ba talagang pag-asa na sa kada taon na nararanasan lahat ng krisis ng mga magsasaka pagdating po sa panahon? Wala na po bang pag-asa? Kasi 50,000, malaki nga po siyang tulong para sa ating mga magsasaka. Pero sapat na po ba ito realistically? Hanggang kailan po ba yan aabot? Makikipagbunuan na naman po ba tayo sa DA sa susunod na taon para makahingi utang 50,000, ma'am? Totoo yan, Miss Ricky. Napakagandang tanong. Actually, yung 50,000 na yan for one planting season lang yan. So para sa mga susunod na mga administrasyon, ay sana gawin nilang prioridad yung kasiguruduhan natin sa pagkain sa pamamagitan ng yung pagbibigay ng prioridad. Pinakamalaki dapat sa budget ng gobyerno, hindi yung pinakamalaki ngayon ay pambayad utang. Pangalawa sa pinakamalaki ay military spending. Pangatlo ay DPWH. DPWH ay 8% dun sa national budget, samantala ang agriculture ay 3%. So gawin niyang prioridad pagdating sa budget, and at the same time talaga naman kailangan ng genuine land reform program, no, kung saan yung mga lupaing agrikultura ay dapat nasa kamay ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka natin, Miss Ricky at Miss Pat, wala naman ibang hangarin yan kundi magtanim para may pagkain ang pamilya at ng mamamayang Pilipino. Kaya dapat genuine land reform program at rural development hanggang hindi napapundad yung ating kanayunan ay talaga naman domino yung effect nito na kasiguruduhan sa pagkain, and at the same time yung mga labor force sa kanayunan ay pumupunta dito sa kamay nilaan para maghanap ng trabaho. Samantala kung
kung meron industriya, basic industry sa mga Probinsya. rural areas, Oh. ay hindi na sila Mananatili. pupunta Oo. dito. Okay. Oo, mananatili doon. And at the same time, ma-ensure yung food security ng ating bansa. No? Okay. Dapat mag-veer away na tayo sa mga neoliberal policies like yung RA 11203, yung pag-asa sa pag-i-import sa mga pangunahing pagkain natin despite yung meron naman tayo, may isda tayo, Oo may nga. mga gulay, nagagalit Okay. talaga ang mga naggugulay dahil mismo carrots, ang dami-dami niting carrots, mag-i-import pa. Okay. Sibuyas na ang dami-dami natin sibuyas, mag-i-import pa. So lahat yan ay imposition ng World Trade Organization, Agreement on Agriculture na opening up our markets sa pagpasok ng mga imported na produktong agrikultural. Okay. Hindi naman kaya makipag-compete ang ating market Yes, Miss dahil Cathy. napakatindi yung taas ng presyo ng Nararamdaman ko kailangan ng na, ating Miss mga Cathy, yung magsasaka. ano mo talaga, ngit-ngit ka na, frustrated ka na. I can feel you, we feel you, that's why we invited you. And yun na nga, no, ang aming programa ay bukas po para po sa mga hinaing ng ating mga stakeholders, ng ating mga magsasaka, mga NGOs katulad po ninyo na walang sawa po pinaglalaban ang karapatan ng ating magsasaka at ating mga consumers rin, no, nagbabantay. Kaya maraming salamat po, Miss Cathy, sa inyong walang sawang pagbabantay. Oh. 'Di ba? Talagang sana po talaga makalampag na po natin ang ating gobyerno para magising na po sila sa katotohanan na kailangan po talaga ng tulong ang ating magsasaka. Maraming salamat po, Miss Cathy. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Miss Pat at Miss Ricky. Mabuhay ang inyong programa. Ayan Mabuhay po. din po Maraming kayo. salamat at mabuhay rin po kayo. Thank you. Oras po, alas 9:35 na po ng umaga. At ang oras na ito hatid sa inyo ng IMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. Ang oras muli, alas 9:35 at sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Dr. Ramon Severino. Siya po isang oncologist at former president of the Philippine Society of Oncologists. Pag-usapan natin to yung mga processed foods na sabi nga nila ay carcinogenic, masama ito Cancer. sa katawan, magkaka-cancer. Ay naku, ay marami sa atin mahilig sa mga delata, sa mga preserved foods. Tocino. O hotdog, O longganisa, tapa. Ayun po, pag-uusapan po natin. Pagkatapos ng bigas, yung ulam naman, Yun. pag-uusapan natin sa pagbabalik po ng ASPN. Ano sa palagay nyo? Oras, alas 9:38 na po ng umaga at kasama na po natin sa linya si Dr. Ramon Severino. Siya po isang oncologist at former president of the Philippine Society of Oncologists. Magandang umaga po, Doc Ramon, and welcome po sa ASPN. Good morning, Doc. Magandang umaga, Pat, and of course, Ricky. Yes, Ricky girl. Magandang umaga sa inyo. I think this is pang-end time ko na ba ito? Second, I think second na po, Doc Ramon. Second, yeah. Oo. Anyway, Okay. Doc, kami po ay napatawag kasi nga kayo po isang oncologist at oncologist, alam po natin, ang specialty po niya is cancer. Ngayon po, may bagong pagsusuri na sabi nila, mga processed foods daw. It contains carcinogens. And, yun na nga, may possibility, pwede magka-cancer. Ito ba, itong study na ba, masasabi po natin, may basehan? Dapat ba tayong ikabahala na natin po ito? Mag-ingat-ingat na po tayo sa pagkakain po ng mga processed foods, Doc? Yeah, actually yung sinasabi nating processed food are actually a way of preserving food, right? And then not only that, it's kung paano pinaprepare yung mga kinakain natin pang araw-araw. So we'll compare the modern and the diet that we advise, no. Talagang drastically nag-change yung yung how Eating is food pattern. prepared Oo. and how is food processed, right? And how is food being cooked. So kasi you might think pero ang carcinogen ba outright pag kumain ka ng ganitong klaseng pagkain, makaka-cancer ka. Actually, it's number one, may genetic risk tayo. For example, katulad ng mga patients na may history ng colon cancer. Kaya pinapayuhan namin itong mga pasyenteng to. Umiiwas sa mga pagkain na pwede makadagdag dun sa outcome na magkaroon sila ng colon cancer. Oh. So, yung processed food, actually, it's a chronic, long-time exposure to the carcinogens that we mentioned. So kaya dapat siguro ang publiko very conscious of this food na being processed kasi nga yung exposure natin continuously through the years
or sa tagal natin kinakain ito o sa chronic exposure dito sa ganitong klaseng maapektuhan talaga yung tataas ang risk natin. So kaya minsan tayo dapat mapanuri ang publiko tungkol dito sa mga pagkain na pang-araw-araw na available sa atin, kasi minsan isip natin, ano ba itong mga factors bukod sa diet? Kumbaga parang may multiplier effect siya. Okay. Halimbawa, ito lang yung alcohol, pag inom ng alak, di ba? Akala natin lifestyle na talaga pag inom ng alak, pero wala naman siyang naidudulot na kabutihan sa atin. Lalo sa liver cancer and other cancer. May correlation na ngayon na if you add smoking to drinking alcohol, pwede ka magkaroon ng ng cancer sa stomach, cancer sa esophagus. Sa esophagus yung gulug, daanan ng ating pagkain. Hindi lang 'yon. Alcohol plus alcohol intake plus cigarette smoking, okay, that unhealthy practice of drinking alcohol would also lead to nasopharyngeal carcinoma. Ang dami. Ito, tingnan natin yung ating yung ating environment, yung exhaust ng mga vehicles, kaya dapat ito sa environment natin, yung mga emissions sa mga factories. Tapos there is such thing as polluted food, di ba? Katulad ng kinakain natin, yung mga halimbawa, pag pinute natin yung ating waters, environment din, yung exposure ng mga kinakain natin doon sa water na merong, hindi naman kagad namamantay yung mga living creatures pero for example, yung mga bottom dwellers na mga example, di ba? Yung mga shellfish. Chronic exposure na doon sa carcinogen, nilalagay natin doon sa water na doon sila nakababad. Nag-absorb sila ng mga carcinogen. Tapos ini-intake natin yun. Kinakain. Diba? Ang ating lifestyle, we tend just to sit down because Sedentary. of the gadgets, because of our work, nakakalimutan natin maging active, no? Okay. So, ano ba mga since ang topic natin tungkol sa food, di ba? Yes. So, ano ba ang mga food? Kasi tinatawag na convenient food. Ano ba tong convenient food na to, di ba? Fast food. Di ba? Napakadaling bilhin mo, lutuin mo kinabukasan, pwede na siya. So, there is such thing as, yung nakadagdag sa mga food na nabibili ng mga consumers ngayon, di ba? Yung flavoring, yung coloring ng food na yon, they're also partly small amounts carcinogenic. Yung preservatives, lalo na yung nitrites, di ba? Isang favorite ng mga natin minsan, yung mga, hindi lang yung mga preserved food, pati, di ba, yung mga, tocino, longganisa. Ayun, yung masasarap. Diba, siyang mga nitrites carcinogenic ang nitrites, di ba? Tapos ang fast food, di ba? Fast food, meron ang na-feature niyo, ang tawag doon, super size me, di ba? Pansinin mo yung French fries, in-expose mo sa months, hindi siya nasisira. Ay, Doc, Kasi, Doc, yun nga, napanood ko yan, yung sabihin pa natin, isang brand po na sikat, di ba? Yung French fries niya, 20 years na, alam niyo po ba yun, hindi, naiwan po niya sa ilalim ng upuan, kumbaga, nung naglinis na para ibenta po yung sasakyan. Ganun pa rin, buong-buo pa rin po yung French fries, itong napakasikat na pagkain na to. Tapos, niluluto yung French fries sa high temperature oil, nakababad talaga ito sa oil. Deep fried. Deep fried. Na junk food, mag-ingat po tayo. Kasi minsan, because of hindi porket masarap, healthy. Yung mga ganun, diba? Pag masarap, hindi healthy. Dok, lahat na lang na sinasabi mo, masarap nga. Parang ano pa bang kakainin? Sabi nga ng daddy ko, parang lahat pinagbawal na sa kanya, ano pang kakainin daw niya. No? Pero ito, Dok, mabalik po tayo dito sa processed foods. Let's be a myth buster naman po ngayong umaga. Kasi nga, ang World Health Organization po, or WHO, naglabas na rin po ng pag-aaral nila na yung group 1 po na mga tinatawag na mga, na carcinogenic food or processed meat is considered as dangerous po. Group 1 So, ang kahanay po niyan ay nicotine, ang kahanay po niya ay yung na nakita sa Yossi, di ba? At asbestos, Asbestos. So, ito po, let's be a mythbuster now. Ibig po ba sabihin, kung pareho po sila ng kategorya, group 1 po sila, ang hotdog po ba ay kasing delikado po ng asbestos? Ganun po ba ang sinasabi? Ang tama yung mo, I think you did your research. I think it's a good thing that you raised that. Kasi doon hindi siya pare-pareho, ang talagang
the worst talaga is cigarette smoking. Pero ang caution lang siguro sa atin ng World Health Organization, even dito sa Philippines, over preventive measures, is not to add to that. See what I mean? So I mentioned that yung tungkol doon sa, hindi sila maaring same category, pero it's chronic exposure to the carcinogen in the food that we eat. The results will be the same. We will still develop cancer in the future. Diba? So, diba, katulad ngayon, diba ang food natin, kasi napakarami niya, diba, hindi clear cut. So, smoking, alam mo yung smoking. Vaping also is another risk Yeah. Kasi in fact, there are studies now to prove na our chronic exposure to potential or carcinogen, even, alam mo ba, nakita sa mga fetal pa to ha, ngayon we go deeper sa fetal exposure. Fetal sa baby. Mothers who smoke, Oo. smoke to ha, smoke, Oo. like siguro, 10-time risk of babies developing congenital deformities Yeah. at cancer in the future. Kasi ganito, pag kumain tayo or exposure natin, do you think parang pag kinain mo siya, lalabas na siya? Hindi. Yung ano yan, pag kinain mo siya, it remains in the system. Meron tayong tinatawag molecular change in the system. Yung nga sinasabi ko, one good example, smoking. Ay hindi, i-inhale mo lang at lalabas mo. I-exhale. Pero yung pala may nangyayari doon sa Loob. genetics, na alter ang genetics natin. Kung meron tayong inherent risk, di ba? Kaya minsan ito yung sinasabi natin, eating too much refined food, processed meats, di ba? Alam na natin Yes, yun. sugar, tapos mga canned High goods. sugar, na-establish na yan yung sugary foods, di ba? Tapos, ano pa yung mga kakulangan? Hindi tayo kumakain ng mga Vegetables, fruits and fruits. vegetables, yung whole grain, mga cereals na ano. In fact, may studies nga showing yung di ba, yung full cream milk is okay. Tapos ang boiled eggs is actually yung mga eggs, siguro yung eggs mas better nga yung medyo di ba ang tawag doon yung hindi siya hard-boiled egg, no? Soft-boiled. Pero between the two, pero egg relatively safe, Poached. pero it's simple cooking, di ba? Pati itlog, Dok. Pero sabi ka niya, simple cook. Pero Doc, ito ang aking katanungan. Yun na nga, because of our current state, no, sabi nga fast food, it's the norm already. Lahat ng tao Yes. nagmamadali. As opposed nung Yes. panahon ng mga magulang natin, slow cook, slow food. Pero po, Yes. what would you say is tolerable? Once a week, pagkakain ng processed meat, di ba? Twice a week? Or what should we look out for? What can we do so that we can extend our life and of course not get cancer? Kasi for example, 'di ba, favorite natin burgers sa mga fast food joint kasi it's so Yeah. cumbersome to At cook saka that at mas home. mura siya, ha? Yun na nga, and Yung to cook it fast at home food, nga, mas 'di ba? mura pa, oo. So it's the convenience. But we want naman to have a long healthy life. Ayaw naman natin na madali naman tayong mamatay. What is a tolerable intake? Is there such a thing? Magandang question, para bang di ba Pat, meron bang middle ground na pwede natin i-tolerate? Kasi parang impossible unless siguro you're vegetarian, yung talagang 100% Lifestyle mo talaga vegan, yun. Oo. vegan, ilan lang Yes, yan, yes. no? So, what is a tolerable amount or intake of processed meat, processed food, fast food? That's good. Ganito yan. Kasi once you start to eat fast food, kasi masarap siya, you get hooked to it, right? So you tend to eat like, okay, siguro pwede naman once a week lang. Oo. Okay. So, kasi ang katawan naman natin, may kakayahang metabolize ang small amounts of carcinogen. Pero yung chronic exposure nga, I think you're looking for the middle ground. Dok, bakit pwede naman paminsan-minsan? Ayun na, Pilipino, The ganyan. question is, gaano kadala paminsan-minsan? Once a week would be good enough? Would a complete not eating this food would be better if you don't eat it. It's a contrast between, di ba, informations as ano bang tolerable, hindi. Then sabi mo sa akin, Dok, baka pwede namang once a week. Kasi nandyan na siya di ba? Napakaraming processed food pag sasama-samahin mo siya. Siguro walang nilipas na isang araw na hindi ka kumain ng processed food. Tama? To ganito. Let's say if I tell you, okay, hot dog is good enough once a month. Once a Diba? Diba? Magagalit ka sa akin, sabi mo, once a month, napakadalaan. Pero that's about weighing the benefits of not eating hot dog. Bakit? Is there a question, meron bang alternative na pwede nating offer? Kasi nakagis na natin siya. As we evolve, nag-change yung ating lifestyle,
nagbabago yung ating preference, Habits. na-influence tayo ng Western culture. Oo. Pero sa totoo, yung mga ninuno natin, they eat more vegetables, fruits. Pakbet. Dating nga, di ba? Okay, Yeah. di ba? Compromise tayo. Okay, sige. Kakain ako ng, medyo mayroong processed food, pero ang katapat naman nun, kakain ako ng vegetables. Let's say salad, ito, nasa picture nga natin. Or may gulay siyang katapat na panglaban doon. Bawa, kung pipiliin ko between this one, maganda yata may beef, pero may broccoli. Oh. Di ba? So dapat kailangan balanced diet pa rin. Oo. 'Di ba? Hindi puro processed meat. May pangkonsuelo na may gulay. Oo, kunwari, Diba? may gulay. Ay, Ito pa natutunan At namin. Sarah, Sige, pwede na bilang gulay. doktor, bilang din, siyempre, tayo din naman nagpe-prepare ng food. Do you know that a good combination is olive oil and tomatoes? Oh. Diba, no? Diba, okay. Diba, sugar, high carbohydrate yung pasta, pero it's a safe kind of carbohydrate. Hindi siya hindi sugar siya na hindi katulad ng sugar na minimix natin sa ating mga cookies, etc. Tapos samantalang, tapos ito pa, what if pag kumain ako nito, may katapat din naman ako fruits. Oo. Diba? If Ayun, you draw the plate, fruits. diba? Yung plate ko, ito-drawing mo siya. Halos, yung majority parang as if like more than 50% Yung should be. pinggan plato. Pilipinong Yeah, pinggan. Oo, diba? platong pinggan. Oh, yan, Yun, platong platong Pilipino. Yan, yung mga Platong itlog na Pinoy. ganyan. Correct. Oo, Doc, Yun na nga, Doc, I was going to say nga, Doc, alam natin yan, dapat healthy tsaka balanced diet. Pero, parang Consuelo de Bobo na lang. pero gusto lang natin itaas ang kamalayan ng mga tao na yun na nga ang processed meat, the processed food, Yeah. walang masyadong magandang idudulot yan para sa ating katawan. Siguro sa akin Totoo nila. yan. Doc, ako siguro po, napansin ko po sa listahan parang laging ang may kasalanan baboy. Tingnan nyo, Baboy? hotdog, tosino. Kasi yun ang mura. Ano pa ba? Ano pa ba yung mga processed meats? Longganisa. Longganisa. Parang puro baboy. yung- Bacon. Oo, yan po, common na common yun sa Kasi mga... mas mura yun kaysa sa beef. Oo, tsaka common. Ayun po, ay hindi na natin maaalis sa mga Filipino households. Yan ang di ba? diet na yan, parte na yan kasama na po yan doon. So, para po siguro, halimbawa, yung mga Pilipino po, yung mga taga-subaybay natin na narinig tayo ngayon, o sige na nga, medyo makinig muna tayo, kahit paminsan-minsan lang naman, pwede na, tsaka may gamot naman. Ayun yung usually sinasabi ng mga may edad. Ayun ang lalo na. maling konsepto. Opo. May gamot naman eh. Oo. Pero can you imagine kung cancer ang sakit mo? Oo, Di wala. ba? Oo. So, Doc, Oo, siguro ang po, hirap nun. Opo, siguro po kung talaga ayan na, bahagi na po yan ng kusina ng isang Pilipino, itong mga processed, lalo na pang-almusal na pagkain. Ano po siguro yung mga pinaka-siguro na lang iwasan po namin na bilhin na ano po ba yung pinaka-high risk sa mga yan, sa mga processed Nabanggit po? mo yung di ba, yung animal fat. So actually, yung high animal fat containing ito, about siguro 80% yan, yung high fat content is, galing yan saan? Ang taas ng ng fats niyan. Kaya itong fats na to, kung isipin natin, sabi mo, kung isipin natin, yung fats na to, napakataas ng oxidative, yung niyan, yung parang toxic stress sa atin yan eh. Oo. Kasi the way it's metabolized, i-compare natin, example, isang taong, sorry dun sa mga matataba So, compare ng isang taong slim, because of their fat content, and compare somebody also with high fat and high sugar, ang risk ng isang taong yon hindi lang cancer pati cardiovascular disease diba? So number one, we should keep a normal weight. We exercise. Tapos in the morning, we have to be kumbaga parang sabi nila, parang wala na akong kakainin yata sa natitira dito sa listahan na pwede kong kainin. So, pero samantalang pwede kang yung tinatawag na the less preservative na ginagamit doon sa pagkain kinakain mo, That's the better. Oh, Ayun. Okay. yun naman pala. Ako, Doktor, we don't have much time. Thank you very sayang. much for your healthy tips. Sana po, maski na once a week, we try to abstain from processed food. Let's try Tapos to... ito pa the way it's cooked. The way it's cooked. Yung binabarbecue. Masama yun. Iuling. Tapos, Correct, yung sunog. Yung natutunaw na fat malalaglag sa charcoal, right? Oo. Tapos babalik
balik doon sa meat, kakapit siya doon, di ba? Oo. Gustong-gusto nyo yun. Oo. Nandoon yung carcinogen. Nako, sarap. sige. Kaya pala masarap. Okay, nako, Doc, we have to end this very informative interview because nga we're running out of time. But thank you very much so much for your for all your very healthy tips. At sana nga po talaga ang Pilipino mas maging mapasuri sa kanilang kinakain, di ba? Try to avoid as much as possible processed meat, processed food, healthy living tayo. More vegetables, more Di ba fruits. tayo pa, no, yung sinasabi na organic? Organic. Diba? The more organic, the healthier eh. The Kasi healthier. unaltered siya, di ba? Oo. Okay, sige po. Maraming salamat po, Dr. Ramon Severino, ang ating oncologist at former... Can I make a summary? Sure. Sige. So, itong strategy natin, di ba? Siguro, we should avoid, kumbaga parang 80% ng food natin. Dapat, ito, very simple tips. Oh. Plant source siya. Okay. Plant source. Okay? Next, eat good, merong good fat and bad fat, right? So, so avoid yung bad fat, which is animal source. Next would be, eat less high-calorie food. Okay? And then you have to supplement also. Oh. Okay? You have to supplement. So, ingat din kayo, may mga fake na supplements, di ba, na ask your doctor which is best for you. Nandyan na yung information na kailangan. Pero, be conscious, talk to your doctor, talk to the professionals, and then also, ito pa, bigyan kayo ng tip, isa pa. Nako, Doc, We can prevent actually please. cancer by, prevention ito, by sticking to a healthy diet. You can bring down the risk, yours for 60 to 80%. Di ba significant yun? Okay. Oo nga naman. Oo, So healthy everybody diet. eat Yes. healthy. Okay, sige po. Sige. Thank you very Thank much you so po, much. Doc Ramon Severino. Sa ulitin po, maraming salamat po. At ang oras, alas 9:56 na po ng umaga. Bilang mga Pilipino, ayan, masipag tayo. Matiisin at inuunan natin ang ating pamilya. Ngunit sa dami po ng ating responsibilidad, madalas nakakalimutan nating alagaan ang ating sariling kalusugan. Tandaan po natin, ang malakas na katawan ay mahalaga upang patuloy tayo makapagtrabaho, makapag-alaga ng pamilya at ma-enjoy ang buhay. Ang King's Herbal Plus ay isang all-natural food supplement na may 80 powerful ingredients mula sa herbs, fruits, and vegetables for men and women na tumutulong sa overall wellness at vitality ng katawan. At bilang pasasalamat sa inyong patuloy na suporta, may 1 milyong pasasalamat promo ang King's Herbal Plus kung saan maaari kayong manalo ng hanggang 500,000 pesos in cash. Mabibili po ang King's Herbal Plus sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, Rose Pharmacy at iba pang leading drugstores nationwide. King's Herbal Plus, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Ayan, at bago kami magpaalam, ayan, may babatiin ka ba? Oh, buti naman. Okay, magpaalam ka na. Oh, go! Naging happy ka ba today? Okay. Oh, very happy. Oh, yan. Always be happy po ngayong araw na ito kahit po sa Wednesday. At tandaan po na dito sa ESPN, mahalaga ang inyong palagay. Mahalagang bahagi yan ng paghahanap natin sa katotohanan kaysa bawat isyong napapanahon. Parte kayo ng diskusyon. At tandaan po, ang buhay po ay hindi pa tagalan, kundi pa sarapan. Umiwas po tayo sa processed food. Pero matagalin mo na rin kahit konti. Oh, kaya sulitin po natin, tawanan lang po natin ating mga problema, mag-food trip tayo ng masarap, gumala at gumawa tayo ng masasayang alaala at papatuloy po rin po tayong manalangin po. Susunod na po ang Kada Umaga, girls. Mamaya alas 9:30 po ng gabi, mata ng Agla International, dito lamang sa Net 25. See you tomorrow, everybody. Ingat!